ginastos ko ng 1 bilyong piso para mabili ang pinakamataas na landmark sa Magdudjayanglu Beach. Sa financial center, akala ng lahat ay baliw ako. Pero hindi ako natutulog. Pinipigilan lang nila ang pasukan. Nagtayo ng mataas na bakod na may kuryente at mga anti-aircraft na tornilyo. Dahil tanging ako lang ang nakakaalam. 1 buwan mamaya, dumating ang apokalipsis ng mga zombie. Sa panahong iyon, ang buong masiglang lungsod ay magiging impyerno. At ang isa-isa zero palapag na ito ay magiging aking langit na mundo. Bigla akong umupo mula sa kama. Humihingal ako ng malakas. Punong-puno na ng pawis ang buong katawan ko. Mahigpit kong yayakap ang kama. Namumula ang mga joint ng daliri dahil sa pagkapagod. Walang nabubulok na bangkay. Walang madilim at basang ilalim ng lupa na pinagtataguan. Walang dating kong nobya na nagtulak sa akin sa dagat ng mga bangkay. Ang araw ay tumatama sa malalaking salamin sa sahig, nagliliwanag sa kahoy na sahig. Nakakasilaw at mainit. Malinaw na nakikita sa screen ang oras. Abril 15, 2035. Siyam, 00 ng umaga. Ako ay muling isinilang. Muling isinilang. Tinitingnan ko ang aking mga kamay na buo at walang pinsala. Walang kahit isang peklat. Ang takot sa aking mga mata ay unti-unting napalitan ng isang matinding ligaya. Hindi ko akalain na ako ay bumalik sa isang nakaraang buhay. Sa hatingabi ng Mayo 15, 1 buwan mula ngayon. Isang tagas ang naganap sa ika-9 na institusyon sa ilalim ng lupa. Isang uri ng mutant virus na tinatawag na EDI ay kumalat sa buong lungsod. Sa pamamagitan ng mga dock at underground water system. Sa loob lamang ng 3 araw. Ang super lungsod na ito na may populasyon na milyon-milyon ay naging impyerno sa lupa. At sa panahong iyon ng sakuna, ginawa ko ang lahat para protektahan ang aking ex-girlfriend na si Ikyan. Hindi lamang ako naubos ang aking yaman, kundi ibinigay ko pa ang tanging mahalagang serum ng imunidad sa kanya. Ngunit ano ang nangyari? Nang harapin ang alon ng mga nabagong patay, walang pag-aalinlangan na sinaksak niya ako mula sa likod, at itinulak ako sa gitna ng mga bangkay, para lang makakuha ng ilang segundo ng oras para makatakas. Nang maisip ko ang mapagkunwari at malupit na mukha ni Ikyan, hindi ko napigilan ang pag-ungol ng malamig na tawa, dahil binigyan ako ng pagkakataon ng langit na muling mabuhay. Yixian! At ang mga hayop na mataas ang lipad sa apokalipsis. Ang ating mga account ay unti-unting bibilangin. Ngunit ngayon, ang pinakamahalaga ay hindi ang paghihiganti, kundi ang mabuhay. Kung nais mong magtayo ng isang ganap na ligtas na kanlungan sa katapusan ng mundo, kailangan ng napakaraming yaman at napakatibay na kuta. At ang lahat ng ito ay nakasalalay sa isang salita lang, pera. Tanda ko ng mabuti. Noong hapon na iyon, 2:00, magkakaroon ng isang pambihirang pangyayari sa pandaigdigang pamilihan ng pananalapi, na isang Black Swan event. Biglang naganap ang kudeta sa isang bansang may langis, na nagdulot ng matinding pagbagsak ng mga kontrata sa pandaigdigang langis sa loob ng 2 oras, na nagresulta sa isang napakalaking pagbagsak. Dahil dito, maraming higanting Wall Street ang nagpakamatay. Ito lang ang aking tanging at pinakamabilis na pagkakataon para kumita ng malaking pera. Ito rin ang pinakamabilis na pagkakataon para kumita ng yaman. Agad akong tumawag sa ilang tao. Manager Zhang, ay mortgage mo ang 2 apartment ko sa sentro ng lungsod. CJ, pumunta sa mabilisang lane. Okay lang kahit mataas ang interes. Kailangan kong makita ang pera bago mag-12 ng hapon. Kuya Wang, tinanggap ko na ang mataas na utang sa kabilang side. Gamit ang shares ng kumpanya ko bilang garantiya. Kung gaano kalaki, kunin mo. Buong maghapon na ito. Para akong isang talunang manlalaro. Na walang pag-iisip na ipinapaon ang lahat ng meron ako. Hanggang 1:30 ng tanghali. Sa wakas, nakalikom ako ng 10 milyong pondo. Sa wakas, nakalikom ako ng 10 milyong pondo. 23.00 16 na oras 15.77 23.00 77.00 35.00 13 oras 5 minuto 33.00 2 oras. Binuksan ko ang pandaigdigang trading platform 17 oras 007. 25.77 23.00 15 oras 13 oras 5 minuto binuksan ko ang pandaigdigang trading platform 17 oras. 7 oras 13.77 15 oras 16 na oras 23.00 77.00 13 oras 5 minuto binuksan ko ang pandaigdigang trading platform 17 oras. 00:15 oras 23.00 15.77 16 na oras nakatingin sa patuloy na matatag na paggalaw ng E-line ng krudo 200.2 larawan 30.0 17 oras. 00:25.77 15 oras 15 oras 15 oras nakatingin sa patuloy na maayos na paggalaw ng E-line ng krudo larawan 00. 15 oras 00:15 oras 16 na oras nakatingin sa patuloy na maayos na paggalaw ng E-line ng krudo 1 oras larawan 19 oras 5 minuto. Ang mga labi ay umangat ng isang baliw na kurba. Buong pondo. Short selling. Itaas ang leverage sa pinakamataas. 10 milyong kapital. Sa tulong ng 100 beses na leverage. Naging isang matalim na patalim, na tahimik na nakabitin sa liig ng pandaigdigang pamilihan ng pananalapi. Eksaktong 2:00 ng hapon. Ang dating tahimik na E-line chart ay biglang parang isang punit na saranggola, na walang babala ay nagsimulang bumagsak ng patayo.
Na walang babala ay nagsimulang bumagsak ng patayo 70,000 at 30. Isa 0%. 50%. Ang buong pandaigdigang pinansyal na mundo sa sandaling ito ay naglabas ng desperadong sigaw. 222 na ibinenta, 2,222.22 at ang kita sa aking screen, bumili, hatiin at suriin. Ibinenta, ngunit ito ay tumatalon sa isang nakakabighaning bilis, bumili. 3:30 ng hapon. Bumagsak sa ilalim. Wala akong kahit anong pagnanasa. Decide ang pinindot ang close position. Close position, sell, desisang pinindot ang close. Close position, sell. Isang malinaw na beep ang umalinggaw sa tahimik na silid. So 6.5 21,200 Japanese yens, isang malinaw na beep ang umalinggaw sa tahimik na silid. Isang malinaw na beep ang umalinggaw sa tahimik na silid ng pagbili. Nakatingin sa napakaraming maliwanag na zero sa balance ng account. Mahaba kong niluha ang isang mabigat na hininga. Matapos ibawas ang mataas na bayarin at interes sa pangungutang. 100 bilyong yuan. Agad kong inilipat sa espesyal na paraan. Ang buong 100 bilyong ito. Sa isang hindi nakapangalan na account sa ibang bansa. Sa perang ito, parang hawak ko na ang huling tiket para sa kaligtasan sa katapusan ng mundo. Kinuha ko ang susi ng sasakyan. Malaking hakbang palabas ng bahay. Sakay ng sasakyan diretso sa pinakaabala at sentro ng lungsod. Pondo ng Jianglu. Pagkalipas ng kalahating oras, nakatayo ako sa ilalim ng isa-isa zero palapag, na matataas na gusali na umaabot sa ulap. Sinasabi ng karanasan ko sa nakaraan, na ang underground na silong ay hindi kayang harapin ang mga susunod na pagsubok. Yung mga mutant na nakakabutas ng butas. Tunay na ligtas na kuta. Kailangan ng ganap na patayong taas. Basta mabili ko ang pinakatuktok na 70 na palapag ng gusali. Patigilin ang lahat ng elevator at hagdang-hagdang. Doon ay isang langit na hindi maaabot kahit ng mga mutant na zombie. Diyos ng ulap na hindi matutumbasan. Ayusin ko ang isang bagay na malaking hakbang papasok sa makintab at marangyang lobby ng gusali. Luyuan, anong ginagawa mo dito? Yikian. Ang aking dating kasintahan. Yung nagtulak sa akin sa bibig ng zombie. Narito ang Jianglu Lutang Financial Center. Ang mga pumapasok at lumalabas dito ay mga elite na mayaman na higit sa 100 milyon. Ikaw, isang maliit na kumpanya lang. Dito ka pumunta para magbenta. Huwag ka nang magpakitang gilag-gilag. Tumingin sa mukha na sa nakaraan ay nagdulot sa akin ng matinding galit. Ngunit sa puso ko, wala ni isang damdaming nag-alab. Noong sumabog ang apokalipsis, ang ibabang bahagi ng gusali na ito ang magiging pinakamasakit na impyerno. Dahil nagtatrabaho siya dito. Ay, mas mainam pa kaysa sa iba. Anong tinitingnan mo? Hindi ka pa ba aalis? Nakita ni Yikian na nakatingin ako sa kanya at tahimik. Akala niya tinamaan ako sa mahirap na bahagi. Bingi ka ba? Wala kang karapatang pumasok. Hindi pa natatapos ang pang-iinsulto ni Yikian. Pinindot ko na ang fingerprint ko baton ng elevator. Sa gitna ng magalang na pagyuko ng ilang bantay, dahan-dahang bumukas ang pinto ng elevator. Lumiko ako. Tinitigan si Yikian na nakanganga sa labas ng pinto. Mumiti ng mapanukso sa kanyang mga labi. Nagsara ang pinto ng elevator. Ganap na nilayo ang mukha ng babae. Sa ika-100 palapag. Sentro ng benta sa itaas hanggang 7. Ang gusaling ito, 20 palapag sa itaas. Kunin ko lahat 7. Ginoo, ano ang sinabi mo? 20 palapag sa itaas. Mula ika-90 hanggang ika-110 palapag. Lahat ng karapatan sa pagmamay-ari. Gusto ko lahat. Isang presyo lang. 50 bilyon. Bayad ng buo, agad-agad pumasok sa account. Hinggil kay Ginoo Lu, hindi ito usapin ng pera. Mula 90 hanggang 100 palapag, kasalukuyang inuupahan ng isang nangungunang internasyonal na bangko sa Wall Street. May natitirang 5 taon ang kanilang kontrata sa pag-upa. Biglang itinulak ng isang tao ang pinto ng sales room. Isang puting executive na nakasuot ng suit at may ginto ang buhok. Kasama ang ilang mga assistant na pumasok ng may galit. Wang Daijian. Wang Yanjian. Narinig kong may gustong bumili ng palapag na ito. Talagang isang biro. Ang posisyon ng Morgan Finance sa Jianglu Beach ay hindi matitinag. Kahit sino pang bagong yaman, agad siyang paalisin. Wang Yanjian. Ayon sa kontrata, isang panig na sa pilitang paalisin sila. Magkano ang penalty? Malaki. Mga 200 milyon RSB ang kailangan. Magbibigay ako ng 10 beses. 2 bilyong bayad sa paglabag ng kontrata. Ipadala agad sa kanilang account. Bibigyan kita ng 2 oras. Pagkatapos ng 2 oras, kung may kahit isang papel mula sa inyong investment bank sa itaas ng ika-90 palapag, o may buhay na tao na humihinga, papayagan ko ang mga security na itapon kayo sa labas ng bintana na parang basura. Papayagan ko ang mga security na itapon kayo sa labas ng bintana na parang basura. Nakatingin siya kay Wang Pango habang galit na nagtatype sa SE machine. At lumalabas ang napakalaking resibo ng remittance. Biglang pumula ang mukha niya na parang lechon. Ang 2 bilyong penalty ay bumagsak sa mukha niya. Hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. At nagmadaling umuwi kasama ang assistant para mag-ayos ng bahay. Ginoong Lu, nakapag-ayos na ng mga dokumento. Mula ngayon, ang 20 palapag sa itaas ng gusaling ito ay tiyak na sa inyo. Kinuha ko ang black card. Lumiko at mabilis na pumasok sa elevator. Nakaayos na ang lokasyon ng kuta. Susunod, kailangan ko ng isang taong lubos kong pagkakatiwalaan upang tumulong sa akin.
Sa pamamahala ng bilyong-bilyong pondo at napakaraming supply. Sa isipan ko, lumilitaw ang isang maliit ngunit matigas na anyo. Si Suxiao. Siya ang aking kaklase noong kolehiyo. Noong sumabog ang huling bahagi ng buhay at mundo. Nagkita kami ng hindi inaasahan sa daan ng pagtakas. Yung batang babae na madalas hindi maibukas ang botelya. Pero sa huling sandali habang niyayakap tayo ng mutant na zombie, mahigpit niyang yayakap ang liig ng isang mutant na aso. Nagsisigaw sa akin. Senior! Umalis ka na. Umalis ka na. Ang larawan ng kanyang buhay na pinunit, ay ang bangungot na hindi ko maalis mula sa aking nakaraan. Sa buhay na ito, hindi ko papayagang maulit ang trahedya. Pinindot ko ang accelerator, at nagmaneho patungo sa kabilang dulo ng lungsod ng demonyo. Sa isang pangalawang uri ng kumpanya sa pananalapi, matapos magtapos si Suxiao. Dito ako gagawa bilang intern sa finance. Katatapos ko lang lumapit sa bahagyang nakabukas na pinto ng finance department. Narinig ko ang isang pang-aalipusta na hindi kaaya-aya. 500,000 butas sa libro. Ngayon, kailangan mong tanggapin ang kasalanan. O kaya ay makulong. Supervisor. Yung account na iyon ay ikaw ang nag-utos sa akin na pirmahan at kunin. Sino ka? Ang lakas ng loob mong sipain ang pinto ko. Bayad sa ospital. Hindi na kailangang suklian. Kuya! Kuya! Sumama ka sa akin. Tara, saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa pamimili. Hanggang sa umupo ako sa passenger seat ng aking EV. Parang nagka-crash pa rin ang utak ni Suxiao. Senior! Tama ba ang narinig ko, nag-utos ka sa supervisor? At nag-aksaya ka ng napakaraming pera. Hindi ba tayo makukulong? Tingnan ang balanse. Si Suxiao ay otomatikong yumuko. Isang sulyap lang. Bigla siyang naging stiff. 100,000. Libo. Bilyon. 10 bilyon. Kuya. Nagnakaw ka ba ng bangko? Nagnakaw ka ba ng bangko? Malinis ang perang ito. Simula ngayon. Ikaw na ang aking personal na tagapamahala ng yaman. Isa lang ang misyon mo. Sa loob ng 30 araw, gamitin mo ang 1 bilyong ito. Walang matitira, gastusin mo lahat. Pagkalipas ng kalahating oras, ako'y dala si Suxiao na nasa malabong isip pa. Nakatayo sa ika-10 palapag ng Jiang Lutan Financial Center. Sa malawak na hall sa itaas. Tingnan mong mabuti. Susunod, dito tayo. Magbuo ng isang lugar na kahit sa katapusan ng mundo ay tiyak na hindi matutumbasan. Sa oras na ito, isang malutong na tunog. Ang pintuan ng eksklusibong elevator sa ika-10 na palapag ay dahan-dahang bumukas. Isang serya ng magkakatulad na mabigat na hakbang. Ang ingay ay sumira sa katahimikan ng palapag. Makikita ang ilang dosenang lalaki na suot ang pare-parehong uniforme. At may dalang mabibigat na makinarya, sunod-sunod na lumabas. Sila ang aking kinuha. Sa doble ng presyo sa merkado mula sa mga nangungunang kumpanya ng seguridad. At konstruksyon ang aking elite na engineering team. Ang nasa unahan ay si Kapitan Zhang, ang pinuno ng engineering team. Siya ay isang nangungunang structural engineer. Team Zhang. Ayon sa mga detalye sa plano. Simulan agad. Ginoong Lu. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Ito ay 12 pangunahing elevator. Kapag pinutol ang steel chain niya, putulin ang bakal na kadena sa 10. Sa taas nito, ang 20 palapag ay magiging isang lumulutang na isla. Nakatayo ako sa kanyang tabi. Walang kahit isang bahid ng emosyon sa kanyang tono. Hindi lang basta putulin. Lahat ng bakal na kawad ng elevator na umaakyat sa 89 na palapag pataas. Pati na rin ang mga hagdang sa fire escape na ito. Dapat ko ring wasakin lahat ng ito. At pagkatapos, install ang pinto na ito sa pader. Nagawa sa anti-explosion steel plate ng bangko. Walang dapat alalahanin kung bakit. Nagbayad ako sa inyo ng 3 beses na halaga ng proyekto. Kailangan nyo lang sundin. Tanggalin ang lahat ng panoramic floor-to-ceiling windows. Palitan ng military-grade na bulletproof at explosion-proof glass. Gusto kong kaya nitong tumanggap ng direktang tama mula sa Cave rocket launcher. Sa buffer zone ng 89 na palapag na bangin. Maglatag ng high-voltage electric fence na may 100,000 volts. At mag-install ng 12 infrared sensor machine gun turrets sa mga dead corner ng exterior wall. Sa 10 hanggang 110 na palapag. Lahat ng load-bearing walls at exterior facades. Gamit ang 10 cm makapal na titanium alloy. Para sa secondary reinforcement ng armor plates. Gagawin kong 120 palapag. Na kayang tiisin kahit ang pagsabog ng bomba. Na bakal na hedgehog. Kayang tiisin na bakal na hedgehog. Kayang tiisin na bakal na hedgehog. Agad na simulan.
Kasunod nito, ang mga armored na dinala ng heavy helicopter. Nagsimula ng ilagay ang mga plataporma at mga tor ng machine gun. Mula sa sandaling ito, mula ika-10 hanggang ika-110 palapag ng Jayang Lutan Building. Sa pisikal na kahulugan ay ganap na. Naputol ang ugnayan sa ibaba. Kahit na isang buwan mula ngayon, magbago ang mga zombie na kayang umakyat sa dingding. Harapin ang ilang daang metro taas na patag. Na pader at kalahating metrong makapal na pintuan ng pampasabog. Wala na tayong magagawa kundi humanga sa kalawakan. Nalutas na ang pisikal na depensa ng kuta. Susunod na ang mga supply. Maliit. Kamusta na ang sitwasyon? Senior, ayon sa iyong utos, binili ko na ito sa presyong 30% na mas mataas. Binili ang 3 pinakamalaking warehouse sa Magic City. 20 oras binili ang 3 pinakamalaking warehouse sa Magic City 40.00, 1.50 sentro ng imbakan 10 oras 30 minuto 10 oras 22.00 12 oras 24.50. 20 oras 2.50 binili ang 3 pinakamalaking warehouse sa Magic City 40.00 1.50 sentro ng imbakan 10 oras 30 minuto. Si Suxiao ay nagkiklik sa keyboard. Ang listahan ng mga kalakal sa screen ay patuloy na nag-scroll ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng excitement at paghanga. Sa pangunahing pagkain, 5,000 toneladang bigas, harina at compressed biscuits. Naubos na ang karne sa 5 cold chain warehouse. Snowflake beef, black pork at salmon. Kasama na ang dehydrated na gulay at self-heating na pagkain. Sapat na ito para sa 300 taon ng pagkain. Nakaayos na rin ang medical at tactical na mga supply. Maliban sa mga karaniwang antibiotic, anti-inflammatory na gamot, emergency serum at kompletong surgical equipment. Ang mga espesyal na body armor na iyong inutos. At ang high-tech na tactical armor na may night vision. At ang high-precision crossbow ay naayos na. Sa pamamagitan ng black market channels. Magandang balita, paano natin ito dadalhin? Nakabook na ako ng lahat ng heavy transport helicopters. Sa paligid ng Magic City. At naayos ko na ang mga ruta. Pagkasabi nito, mula sa labas ng gusali ay narinig ang napakalakas na tunog ng mga rotor ng helicopter. Lumapit ako sa bintana. At nakita ko ang 15 malalaking helicopter na nakaayos sa linya. Na may dalang napakalaking espesyal na lalagyan. Na unti-unting bumababa. Sa malawak na helipad sa ika-110 palapag ng gusali. Sa malawak na helipad ng tuktok ng gusali. Sa susunod na mahigit 20 araw. Sa itaas ng Jayang Lutan, araw-gabi ang ingay. Maraming mga supply ang maayos na inilipat. Sa mga temperature-controlled warehouse mula 71 hanggang 75 na palapag. Ang 71 3 floor ay ganap na binago upang maging cold storage ng pagkain. Ang 72 3 floor ay puno ng malinis na tubig at mga dekalidad na kagamitan sa paglilinis ng tubig. Ang ika-73 palapag ay naging imbakan ng mga espesyal na kagamitan at mga medikal na aparato. Ngunit hindi pa ito sapat. Ang tunay na katapusan ng mundo ay isang digmaan na tumatagal. Ang umupo at maghintay ay hindi ang aking estilo. Maliit, ipagbigay alam sa engineering team. Ilagay ang mga bala ng salamin sa ika-74 at ika-75 palapag. Palitan lahat ng ilaw ng mga halaman. Kailangan kong maglagay ng 10,000 toneladang lupa. Magtatayo ng ganap na otomatikong hydroponic farm at lugar ng aquaculture. At ng solar matrix sa itaas. At ng heavy oil generator sa basement. Dapat matapos ang pagbabago sa loob ng 3 araw. Gusto kong lumikha ng isang walang katapusang buhay sa taas na 400 metro. Naganap na. Perpektibong Eden ng huling araw. Sa wakas, nasa paligid ako ng helipad sa itaas. At ilang mga pangunahing posisyon ng sniping na may bala. Na may mga fully automatic na anti-aircraft gun turret. Sa loob ng isang buwan. Na mabilis lumipas. Mayo 15. Alas 6 ng hapon. Binayaran ko na ang huling balanse sa grupo ng mga inhinyero. Nakita ko silang sumakay sa huling helikopter at umalis. Pagkatapos, pindot ko ang pulang buton sa control room. Kasabay ng isang malakas na pagyanig. Ang huling mabigat na pinto ng proteksyon na nakakonekta sa labas ay bumagsak ng malakas. Maraming bakal na haligi na kasing lapad ng pulso ang nakabaon ng mahigpit, nakatiklop. Ang cloud-based na banal na lugar na ginastos ng bilyon-bilyong yaman, armado hanggang ngipin. Nakasara ng mahigpit sa ilalim. Hating gabi na. Dumating na ang oras ng huway. Ang malakas na ingay na parang pagbaha mula sa ilog ay nagmula sa ilang kilometro. Sa ilalim ng lupa. Kasunod nito, sa direksyon ng ika-9 na institusyon sa kabila ng ilog, sumabog ang isang kakaibang asul na usok na lason, na umaagos sa ilalim ng lungsod, na sumasabog palabas. Ang nakakabinging tunog ng sirena, ay biglang pumunit sa gabi ng mahiwagang lungsod. Dahan-dahan kong inalog ang pulang alak sa aking baso. Habang tinitingnan ang lungsod sa ilalim na malapit ng maging impyerno. Wakas ng mundo. Nagsimula na. Nagsimula na. Nahulog ang mataas na baso sa kamay ni Suxiao. Nabasag ang Romani konti sa sahig. Tulad ng isang nakasisilaw na dugo. Mahigpit niyang pinigil ang kanyang bibig. Nanginginig siya habang nakadikit sa buong bintana sa ika-110 na palapag. Kapatid, ano yan? Ang mga kalye ng Magic City na nasa ilang daang metro sa ibaba, ay tuluyan ng nahulog sa kabaliwan. Ang asul na nakalalasong usok, ay sumabog mula sa mga takip ng imburnal. Mabilis na kumalat sa buong Jayang Lutan na distrito. Ang mga tao na natatakpan ng ulap, ay kanina lang ay naguguluhan at tumatakbo.
Sa susunod na segundo, mahigpit na humawak sa lalamunan. Nahulog sa lupa at nagkakaroon ng matinding pag-urong. Sa loob lamang ng ilang segundo, sila'y muling bumangon sa isang napakadeformadong posisyon. Mga pupil ay nagkalat. Ang puti ng mata ay nakataas. Nagsisigaw ng mabangis na ungol mula sa lalamunan. Isang nakasuit na puting kwelyo. Biglang sumugod sa katabi niyang kasama. At kinagat ang liig ng kanyang kausap. Agad na sumabog ang dugo. Na nagpula sa zebra crossing. Ang malalakas na tunog ng sunod-sunod na banggaan. Mga nakakabinging tunog ng preno at mga pagsabog. Nagsanib sa mga sigaw ng kawalang pag-asa. Nagpatunog ng kampana ng pagkawasak ng sibilisasyong tao. Ding! Nakatuklas ng mataas na panganib na hindi kilalang virus sa panlabas na hangin. Automatikong pinutol ang panlabas na sirkulasyon. Nagsimula na ang bagong sistema ng independenteng ekolohiya. Natapos na ang pinakamataas na antas ng pisikal na paghihiwalay. Isang malamig na boses ng makina ang umabot sa loob ng kuta. Hinila si Suksya-Oksiao mula sa kanyang pagkalumbay pabalik sa realidad. Kapatid. Ikaw. Alam mo na noon pa man na mangyayari ang lahat ng ito. Alam ko lang. Simula ngayon, patay na ang mundo sa labas. Hindi ako sumagot ng direkta, kundi lumingon at naglakad patungo sa bukas na kusina. Kinuha ko ang isang piraso ng tuktok na siyam na may marmol na guhit at mahusay na natutunaw na mantikilya sa mainit na kawali. Ang taba ay sumabog ng nakakaakit na amoy sa mataas na temperatura, na bumabagay sa labas ng bintana sa nakakatakot na tanawin ng labanan. Ipinagsama ko ang nilutong wagyu sa plato, at dinagdagan ng itim na paminta at dagat na asin. Inilapag sa mesa sa harap ng salamin sa bintana. Pagkatapos ay muling nagbuhos ng 2 baso ng red wine. Umupo at kumain ng kaunti. Ang kalunos-lunos na nakikita sa labas ay talagang walang gana. Ngunit siya ay tuloy-tuloy na naghiwa ng isang piraso ng karne at isinubo. Sa oras na iyon, intercom sa loob ng gusali. Biglang umingay ang radyo. Tulong, may halimaw na gwardiya sa reception. Habulin niyo sila. Wag akong kagatin, pakawalan mo ako. Tumakbo na sa itaas. Bakit huminto ang elevator sa taas ng 70? Nasaan ang hagdang bato? Bakit nakasarado ang hagdang bato ng bakal? Malupit na sigaw ng paghihirap, huling sigaw ng pag-asa, at ang tunog ng pagbagsak sa ilog. Sa pamamagitan ng hindi naputol na komunikasyon sa loob ng gusali. Malinaw na umaalingaw sa maluwang na lobby sa ika-110 na palapag. Ang virus ay nakapasok na sa pamamagitan ng mga duct ng bentilasyon at sa lobby. Lubusang nakapasok na sa ibabang bahagi ng Jayang Lutan Financial Center. Ang mga elite na multinasyonal na namumuhunan ay mga mayabang na puting kwelyo. Ngayon ay hinahabol at kinakagat ng mga zombie. Senior, may mga tao sa ibaba na humihingi ng tulong. Tayo. Maliit na. Tandaan mo ang susunod kong sasabihin. Ganap nang bumagsak ang kaayusan ng lumang mundo. Sa bagong mundong ito, ang awa ay pinakamatipid. At ito rin ang pinakadelikadong lason. Gumastos ako ng 1 bilyon, hindi para magtayo ng charity, kundi para makasurvive tayo. Itinuro ko ang daliri ko sa ilalim. Isang matayog na gusali na nakasara. Mula sa araw na ito, ang mga antas mula 89 pababa ay pag-aari ng mga halimaw na impyerno. At ang mga antas mula 90 pataas ay tanging para sa atin ang banal na lugar sa ulap. Ika-8 araw ng katapusan ng mundo. Ganap nang naging isang patay na lungsod ang maging bansa. Mula sa ika-110 palapag, tinitingnan pababa. Noong araw, ang mga kalye ay puno ng sasakyan at tao. Ngayon, tanging nasusunog na mga sasakyan na lang ang natira. Mga debris at mga bangkay na naglalakad ng maramihan. Ang sistema ng tubig at kuryente sa lungsod sa ibaba ng 89 na palapag ay ganap nang bumagsak noong kagabi. Pero ang mga langit sa itaas ng 90 na palapag ay dahil sa maagang pagkakalatag ko ng mga top-level solar panel at maliit na wind turbine array. Nananatiling maliwanag ang ilaw. Pinapanatili ng sistema ng temperatura ang loob sa pinakakomportableng 24 grado. Si Suksya-Oksiao ay may oras pa nga upang pumili ng 2 sariwang pipino mula sa high-altitude hydroponic farm sa ika-70 palapag para gawing garnishes sa kanyang salad. Biglang, pumutok ang nakakainggit na alarma sa control room na sumira sa kanyang ginhawa. Inilagay ko ang kape sa tabi. Mabilis na naglakad patungo sa monitor. Nandoon na si Suksya-Oksiao, na may bahagyang maputlang mukha na itinuturo ang isa sa mga split screen. Ito ang monitoring screen ng fire escape mula sa 89 GA floor patungo sa 70 BA floor. Sa labas ng isang half-meter thick na vault level na blast door, nag-gathered ang 20 hanggang 30 na mga tao na may sira-sirang damit. Napuno ng takot at pagod, mga nakaligtas. Nakilala ko sila. Lahat sila ay nasa mataas na antas sa gusaling ito.
Mga mataas na opisyal ng multinational investment banks, mga elite sa pananalapi at mga senior white collar. Ilang araw na ang nakalipas, nakasuot pa sila ng mga customized na suite. Umiinom ng hand-drip na kape. Ngayon, para silang isang grupo ng mga gutom na asong ligaw. Makinig kayo sa itaas. Alam naming may kuryente kayo. Tiyak na may mga nakatipong pagkain din kayo. Ako si Morgan sa Asia Pacific ng kumpanya ni Morgan. Buksan ang pinto. Pakibuksan agad, papasok kami. Basta't magbigay ka lang ng pagkain at tirahan. Habang darating ang mga rescue team, maari kitang bigyan ng dolyar na hindi mo maubos sa buong buhay mo. Nakikita ko ang kayabangan sa mukha niya. Hindi ko mapigilang mapailing ng tahimik. Ikatlong araw na ng apokalipsis. Akala pa nitong mga bobo na. Epektibo pa rin ang pera at ang mga gi nila. Kayo ay mga katrabaho sa iisang gusali. Paano kayo naging ganito kaepal? May ilang daang tao na ang namatay sa ibaba. Gusto niyo bang na mapanood namin na nagugutom kami habang nakatingin lang? Namatay ba sa kagat ng halimaw? Wala ba kayong kaunting pagkatao? Buksan niyo ang pinto. Ang mga supply ay para sa buong sangkatauhan. Hindi niyo ito pwedeng angkinin. Buksan niyo na ang pinto, kung hindi kapag nakapasok kami. Hindi namin kayo patatawarin. Senior, paano nila magagawa to? Siyempre, ikaw ang nagbayad para sa lugar na to. Anong karapatan nilang mang-agaw ng walang hiya? Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, umalis ka na. Ito ay pribadong teritoryo. Ang mga umaabala ay mamamatay. Akala mo ba iligtas ka sa loob ng bakal na pagong? Wala na kaming magagawa sa'yo. Putulin mo na ito sa akin. Nagsalita na. Ilang lalaking naka-business suit ang biglang naglabas mula sa likod. Isang industrial grade na makina para sa pagputol ng kornea, malinaw. Kinuha nila ito mula sa basement ng gusali, ng engineering department, at may kasamang backup na baterya. Ang nakakagimbal na tunog ng metal na pagputol ay biglang sumabog. Ang nakakasilaw na mga spark ay masiglang sumasabog sa kalahating metro. Na makapal na pinto ng pagsabog. Naghahanap sila ng kamatayan. Itong kalahating metrong makapal na bakal na pangpagsabog. Kahit na si apat na pampasabog ay hindi kayang butasin. Sa isang sirang cutting machine, para silang langgam na nanginginig sa puno. Mas nakamamatay pa. Sila ay hindi pinansin ang mahalagang batas ng kaligtasan sa katapusan ng mundo. Huwag kailanman gumawa ng malalaking ingay. Sa isang saradong espasyo, ang nakakabinging tunog ng gilingan ay umuugong pababa sa makitid na hagdang bato na umaabot sa buong ibabang bahagi ng Jayang Lutan Building. Hindi lalampas sa 2 minuto. Sa gilid ng surveillance footage, biglang lumitaw ang mga kamay na maputla at puno ng dugo, mahigpit na humahawak sa railing ng hagdan. Isang nakakatakot na sigaw ang umabot mula sa ibaba. Daang-daang mga mata na nag-aalab ng galit, na naaakit sa tunog ng cutting machine. Sobrang baliw na umaakyat sa hagdang bato. May mga halimaw na umaakyat na. Nahulog ang gupit na makina sa lupa. Natatakot silang tumakas. Ngunit ang makitid na hagdang bato ay ganap na naharang ng mga zombie. May harang na hindi matitinag na pinto ng bakal. May mga dugo ang hukay ng bangkay na sumusunod. Bukas na, pakiusap, buksan mo ang pinto. Ayaw kong mamatay. Maliit na mata, tumingin ka. Sa labas ng 89 na palapag na pader na may depensa laban sa pagsabog at sa buong hagdang-hagdang ang mga metal na hawakan at sahig ay nagbuga ng sobrang maliwanag na asul na arko ng kuryente. Ito ang aking pinaghirapang ilagay na isang pisikal na depensa. High voltage power grid na 100,000 volts. Ang sigaw ay tumagal ng hindi higit sa 2 segundo. Naglaho ang nakakasulasog na amoy ng sunog sa hangin. Ang larawan sa screen ay pinapaliwanag ng kidlat na maputla. Nang mawala ang arko ng kuryente. Sa labas ng 89 na palapag na explosion-proof na pinto, walang isang buhay na tao ang nakatayo. Tanging mga uling na usok at sunog na natira. Kinuha ko ang walkie-talkie. Lumipat sa buong frequency ng gusali. Sino pa ang gustong pumunta dito? Malugod ko kayong tinatanggap anumang oras. Sa buong ibabang bahagi ng Jayanglu Building, tahimik na. Walang sinuman ang naglalakas loob na maglabas ng kahit anong ingay. Ang aking ganap na otoridad sa sandaling ito ay tuluyang hinubog ng dugo at uling. Ikapitong araw matapos ang pagsabog ng katapusan ng mundo. Unti-unting humuhupa na ang mga sigaw mula sa labas. Sa halip, naririnig na lamang ang nakakatakot na katahimikan at ang walang malay na ungol ng mga zombie. Ngunit sa isa-isa 0 GG na palapag ng ulap.
May umaabot na amoy ng masarap na sopas ng baka at kamatis. Kumain na ang nakatatandang kasama. Si Suksiaoksiao ay nakasuot ng apron. Bitbit ang isang palayok ng mainit na sabaw papunta sa mesa. Dito sa taas, ganap na siyang nasanay sa buhay sa mataas na kuta. Bawat araw, bukod sa pagbilang ng mga suplay, ang pinakamalaking kasiyahan ay ang pumunta sa ika-70 palapag sa hydroponic farm upang mang-ani ng sariwang gulay at pag-aralan ang pagluluto. Tumingin sa kanyang mukha na may kaunting harina at maliwanag ng ngiti. Ang mga nerbiyos ko na matagal nang nakatighaw ay sa wakas ay bahagyang nakapagpahinga. Sa mundong ito na puno ng mga tao na kumakain ng tao, ang ganitong tahimik na panahon ay talagang walang halaga. Kakaumpisa ko lang ng manghawak ng mangkok. Hindi ko pa nagagawang uminom ng mainit na sausage. Babala. Nakatagpo ng mga senyalis ng buhay sa labas ng 89 GA floor na pinto ng pagsabog. Ang pulang ilaw ng alarma sa pangunahing kontrol na silid. Biglang nag-flash ng mabangis. Nakatitig ako ng matindi. Inilabas ko ang surveillance footage ng 89 GA floor. Nakita ko ang mga sunog na katawan sa labas ng pinto ng pagsabog na may kapal na kalahating metro. Na nakatumpok. Nakatagilid ang isang babaeng may buhok na magulo. Napuno ng dugo. Nakasuot siya ng isang Channel Haute Couture na jacket. Na hindi na matukoy ang orihinal na kulay. Ang kanyang mga pulang takong ay nawala na, isang piraso na lang. Nagmamadali siyang humampas sa malamig na bakal. Nang itinaas niya ang kanyang ulo, ang mukha ni Xingzhang ay puno ng dugo at alikabok. Nang lumitaw sa ilalim ng high-definition na kamera, biglang sumikip ang aking mga pupil. Hindi inasahan ni Yekian na sa gusaling ito na ilang daang metro ang taas. Mabubuhay siya ng milagro sa loob ng isang linggo. At nakarating pa sa harap ng aking pintuan. Luyuan. Alam kong nandyan ka sa loob, buksan mo ang pinto. Ako si Yekian. Luyuan, nagkamali ako. Dati, hindi ko dapat ginawa yan sa'yo. Puno ng mga halimaw sa ibaba. Natatakot ako. Pakiusap sa ngalan ng ating nakaraan. Papasukin mo ako. Susunod ako sa lahat ng sinasabi mo. Ibibigay ko ang lahat para sa'yo. Parang malapit nang hindi na makaya ni Senior. Maliit, tigilan mo na yung nakakatawang awa mo. Yung babae sa labas. Kahit ilabas mo pa ang puso, itim pa rin. Ah! Sino ang magbubukas ng pinto para sa kanya? Sino man ang gagawin yan, kakainin siya niya. Walang natirang buto. Sa tingin mo ba, nakaya kong pumatay sa isang sulyap? Natakot si Suksiaoksiao at agad na binitiwan ang kanyang kamay. Yixian. Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa mga kasinungalingan mo? Bumaba ka at pakainin ang mga zombie. Narinig mo ang aking malamig na salita. Ang mukha ni Yixian sa monitor ay biglang naging seryoso. Isang napakabagsik na galit ang kumislap sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis siyang nagpalit ng ekspresyon at nagmukhang nag-aalala. Luyuan, huwag ka munang magputol. Tingnan mo ito. Ito ang AC-3 serum. Ito ay mula sa ilalim ng lupa na research facility. Na dinala ang orihinal na serum. Kapag na-inject ito, hindi lamang ito 100% na magbibigay ng immunity laban sa zombie virus. Kundi makapagbibigay din ito ng superpower sa tao. Ito ang pinaghirapan kong makuha. Habang tinitingnan ang pilak na kahon ng code, huminto ng kaunti ang aking paghinga. Tatay, 3 blood serum. Sa nakaraan, dahil sa gamot na ito, ako ang pinagtaksilan niya. Mas alam ko ang halaga nitong bagay kaysa kanino man. Ito ang tanging susi upang sirain ang mga gen na hawla ng tao sa katapusan ng mundo, na magbibigay daan sa paglipat ng buhay. Basta papasukin mo lang ako. Bigyan mo ako ng pagkain. Ang gamot na ito ay para sa iyo na. Nakita ni Yekian na ako'y tahimik. Akala niya ako'y nahulog na. Nagmamadali siyang nagbigay ng pang-akit. Tumingin ako sa screen. Mabilis ang pag-iisip ng utak ko. Paano makakalabas si Yekian, isang babae na walang kakayahan? Mula sa isang underground na puno ng mga halimaw. Nakuha ng Research Institute ang ganitong uri ng pangunahing lihim. Ang tanging paliwanag ay, nakipagsabuatan na siya sa misteryosong grupo ng mga mandirigma. Ngayon, isa lang siyang panakot. Basta mabuksan ko ang pintuang ito na may proteksyon. Ang mga armadong tauhan na nakatago sa dilim ay parang mga makamandag na ahas na pumasok ng sabay-sabay. Kinakaw ang lahat sa akin. Gusto mong gumanap niyan sa akin. Sige, papayagan kitang pumasok. Ngumiti ako ng malupit. Pinindot ko ang isang lihim na switch sa control panel. Talaga, ang galing. Luyuan, alam ko na may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Pero kapag nabuksan ang explosion-proof door sa 89 GA floor, kailangan pa ng isang oras para muling maisara. Hindi ko pwedeng riskuhin iyon. Sabi ko na walang emosyon. Umakyat ka sa ventilasyon sa tabi. Sa labas ng gusali sa maintenance hatch. Gagawa ako ng espesyal na daan para sa'yo. Napatigil si Yekian. Pero para sobreviver. Pinilit niyang gawin kahit na masakit. Ilang minuto ang lumipas. Ang panlabas na pader ng gusali sa ika-79 na palapag ay naglabas ng malakas na tunog ng makina. Sa nakabibining mata ni Suksiaoksiao, dahan-dahang bumukas ang armor plate sa labas ng gusali sa magkabilang panig.
Isang linya na gawa sa espesyal na salamin na pangdepensa. Ganap na transparent na nakalaylay na salamin na daanan. Dahan-dahang umusli mula sa panlabas na pader ng gusali, na nakakonekta sa butas ng pagpapanatili kung nasaan si E. Walang anumang rehas ang daanang ito. Sa ilalim ay isang walang katapusang kalamnan na 400 metro ang taas at puno ng mga bangkay. Sige, umakyat ka. Dalhin mo ang iyong gamot at lumakad sa dulo ng daanan. Papapasukin kita. Nakatayo ako sa harap ng malaking bintana sa ika-10. Tinitingnan mula sa taas ang mga pagsasaayos. Si Ikian na nanginginig sa takot. Lumapit ang kamera sa monitor. Malinaw kong nahuli ang sandali ng yumuko si Ikian. At ang isang mapanlinlang nangiti sa kanyang labi. Talagang akala niya basta't makakapasok siya sa daang ito. Kaya niya akong hostagein. Siyam kaya niyang hostagein ako. Dalawa sayang, hindi niya alam. Dalawa ang tinatahak niya. Ay 100 pabalik sa impyerno. Nakatayo ako sa likod ng salamin. Walang pakialam na nilalaro. Ang isang itim na remote. Iyan ang kontrol ng salamin na daanan. Tanging switch na maaaring tanggalin sa ilalim. Maligayang pagdating sa Cloud Divine Domain, Ikian. Tinitingnan ko siya. Bumulong siya ng mahina. Sa taas na 400 metro. Humihiyaw ang malakas na hangin. Mahigpit na hawak ni Ikian ang gilid ng maintenance hatch sa labas ng gusali. Nanginginig na inabot ang isang paa at tinapakan ang ganap na malinaw na anti-explosion glass walkway. Sa ilalim ay walang kahit anong hadlang, isang napakalalim na bangin. Ang makulay na kalye ng demonyong lungsod. Sa sandaling ito ay parang isang madilim na bangin. Sa ilalim ng bangin ay punong-puno ng milyon-milyong patay. Takot na takot ako. Papasukin mo na ako. Si Ikian ay nanghihina ang mga binti. Si Jiping ay nakadapa sa salamin. Unti-unting gumagalaw pasulong. Nakatayo ako sa likod ng bintana sa ika-10. Hawak ang isang tasa ng bagong timplang kape. Tinitingnan ang kanyang mahirap na pagtatanghal. Nang siya ay mahirap na umakyat sa gitna ng daanan. Dalawang malalalim na tunog ng metal ang biglang umingay. Nakalink ang dako sa pasukan ng gusali para sa pagkukumpuni. At ang pasukan papunta sa aking bahagi. Dalawang makakapal na pinto ng bakal na pangbomba ay sabay na bumagsak. At mahigpit na nalok. Luyuan. Anong ginagawa mo? Bakit nakalok ang pinto? Yixian. Bumaba na ang iyong pag-arte. Yung nasa bulsa ng coat mo. Yung Glock na baril, hindi ba ito nakakairita sa iyo? Anong sinasabi mo? Wala akong baril. Hindi lang baril. May suot ka pang mini-communicator sa tenga mo, di ba? Hayaan mong hulaan ko. Basta't binuksan ko lang ito. Ang pinto ng bomba na parang vault, na nakatago sa ilalim ng 88 na palapag sa Europa. Ang pangsyam na grupo ng mga mandirigma sa pananaliksik ay agad na magpapasabog sa mga bentilasyon at aakyat. Di ba? Biglang naging maputla ang mukha ni Yixian. Matinding nakatitig sa kamera. Paano mo nalaman? Ang tungkol sa ika-9 na institusyon at mga mersenaryo. Paano mo nalaman ang ika-9 na institusyon? At ang tungkol sa mga mersenaryo? Hindi na siya makapagpanggap. Ang boses ay naging matinis. Ika-7 araw pa lamang ng pagsabog ng katapusan ng mundo. Ang mga ordinaryong tao ay hindi pa rin naunawaan kung ano ang nangyayari sa mga zombie. Ngunit ako, alam ko na agad ang tungkol sa likod nito. Isang misteryosong organisasyon na labis na kinatatakutan ng militar. Ang ganitong uri ng tiyak na impormasyon ay nagdulot ng matinding epekto. Agad nitong gumuho ang kanyang depensa sa isip. Alam ko hindi lamang sila. Alam ko rin. Ang gamot na hawak mo. Hindi ito talagang pinagsikapan mo. Ito ay pain na ibinigay nila sa iyo. Ilagay ang NC3 serum. Huwag mo akong pilitin na kumilos. Ang buhay mo ngayon ay nakasalalay sa aking daliri. Kung anong pindot ang gagawin ko. Pagkalipas ng 2 minuto, yung salamin na may bahagyang asul na ningning. Maingat na nahulog sa aking kamay ang test tube. Ito ang susi para mabali ang mga tanikala ng gin. Luyuan. Ibibigay ko na sa iyo ang gamot. Papasukin mo na ako. Noong una, sobrang mahalaga tayo sa isa't isa. Ibinigay ko ang pinakamahusay kong kabataan sa iyo. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Pakiusap, isipin mo ang nakaraan. Tumingin siksiyaw-siyaw sa kanya. Tumingin sa kanya. Nagmamahalan. Yikian. Naalala mo ba ang gabi ng Mayo 15? Tumigil ang pag-iyak ni Yikian. May kaunting pagkalito sa kanyang mga mata. Ngayon ay Mayo 22. Mayo 15, hindi ba't iyon ang katapusan ng mundo? Araw ng pagsabog iyon. Sa gabing iyon, hindi niya ako nakita. Hindi ko pinansin ang kanyang pagdududa.
Patuloy akong nagsalita ng walang pakialam. Noong gabing iyon, pinilit kong ilabas ang serum mula sa laboratorio sa labas. Sa kabila ng lahat, nais kong sabay tayong mag-evolve. Ngunit ikaw ay nag-ambisyon lang na ikaw lang ang makinabang. At itinulak mo ako sa mga bangkay. Hindi ito pwedeng mangyari. Luyan, pakawalan mo na ako. Tama na, nagkamali ako. Masyado ng huli. Nakatayo ako sa harap ng malaking bintana. Ininom ko ang tasa ng malamig na kape na kalahating malamig na. Tumingin ako habang ito'y nahuhulog sa ibaba. Sa mga zombie na nakabuka ang bibig na parang bang malaking bunganga. Walang kahit isang patak ng tubig na tumalsik. At agad na nalunod. Ang malalim na galit ng dugo mula sa dalawang buhay. Ang sandaling ito ay tuluyan ng naglaho. Lumiko ako. Hawak ko ang asul na CE3 serum sa aking palad. Ang aking mga mata ay naging labis na masigasig. Ang paghihiganti ay panimula pa lamang. Ngayon, oras na para sa aking ebolusyon. Isinara ko ang makapal na bakal na pinto ng 700 at 71 na pangunahing silid ng seguridad. Sana ay makalabas ka ng ligtas, Senyor. Walang alinlangan. Inalis ko ang takip ng botelya. Ibinaba ang ulo at ininom ang malamig na asul na likido ng buong buo. Sa sandaling pumasok ang gamot sa lalamunan ko. Hindi ito ang inaasahan kong matamis o mapait, kundi isang napakakilabot na lamig. Dumaan ito sa esophagus at diretso pumasok sa puso ko. Biglang tumigil ang tibok ng puso ko. Agad na nag-umpisa itong tumalon sa isang dalas na hindi kayang tiisin ng karaniwang tao. Naging mabangis ang sakit. Sumasakit hanggang sa buto. Isang sakit na pumipiga sa kaluluwa. Nararamdaman kong ang bawat ugat sa aking katawan ay naglalagablab. Bawat buto ay unti-unting nababasag. At pagkatapos ay sa pilitang muling binubuo. Nagsisimula ng malabo ang aking paningin. Kahit ang balat ay nagsimulang maglabas ng manipis na dugo. Para akong inilabas mula sa isang lawa ng dugo. Ito ang hindi maiiwasang paghihirap na dulot ng gene recombination. Ang kabayaran sa pagbukas ng gene lock ng tao ay hindi maliit. Naglakad ako sa bingit ng kamatayan ng 10 beses. Mahigpit kong kinagat ang aking mga ngipin. Napunit ang aking labi. Dumadaloy ang dugo mula sa baba. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak. Sa metal na gilid ng kama. Pinasadahan ang matibay na frame ng kama. Na parang may 10 malalim na bakas ng daliri. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Parang isang siglo. Ngunit parang ilang minuto lamang. Ang ligaya ng pighati sa loob ay unti-unting humuhupa tulad ng alon. At pinalitan ito ng isang hindi pa nararanasang nakakatakot na kapangyarihan na para bang kayang kontrolin ang mundo. Bigla akong bumukas ng mga mata. Kung may salamin sa oras na ito, tiyak na makikita ko sa aking dating itim na mga mata ang nag-aalab na asul na liwanag ng kuryente. Humihinga ako ng malalim. Dahan-dahan akong tumayo. Ang buong katawan ko ay nagbigay ng malalakas na tunog. Ang mga linya ng aking mga kalamnan na dati nang maayos, ngayon ay naging mas perpekto. Puno ng pagsabog na lakas. Ngunit alam ko na ang pagpapalakas ng katawan ay simula pa lamang. Bahagya kong pinikit ang aking mga mata. Ang pakiramdam ay kumakalat palabas sa isang iglap. Isang ganap na bagong mundo na binubuo ng napakaraming linya ng magnetic field ay malinaw na bumubukas sa aking isipan. Nakikita ko ang magkakaibang rebar na nag-umapaw sa pader. Nakikita ko ang mga piraso ng aluminum alloy sa mga ventilasyon sa itaas. Kahit na nararamdaman ko ang hangin, na may mga maliliit na metal na elemento. Basta't nais ko, lahat ng ito ay susunod sa aking kalooban. Itinaas ko ang aking kanang kamay patungo sa sulok ng silid kung saan nakatayo ang hanay ng mga super server na may bigat na ilang tonelada, at bahagyang kumindat ako. Bumuhos ang isang mababang dalas na alon sa hangin, nang hindi nakikipag-ugnayan sa anumang pisikal na puwersa. Isang hanay ng mabigat na bakal na parang mga bundok. Dahan-dahang umalis ang server mula sa lupa. Nakatigil sa kalawakan. Bahagyang nag-ikot ang aking daliri. Yung napakalaking bagay na ilang tonelada ay parang hinlalaki na umiikot at lumilipat sa hangin. Parang balahibo lang na magaang. Ito ang mahikang magnetikong kapangyarihan. Tinitingnan ko ang aking mga kamay. Ang mga sulok ng aking bibig ay umangat ng may matinding kurba. Pumunta ako sa harap ng pinto ng ligtas na silid. Isang pag-iisip, ang komplikadong mekanismo sa loob ng kandado. Agad na nag-disassemble. Isang tunog ng click, dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintuan. Sa labas, si Suksya Oksiaw ay nakaluhod sa lupa. Namumula ang mga mata. Nagsasama-sama ang mga kamay at taimtim na nagdarasal. Narinig ang tunog ng pagbubukas ng pinto. Bigla siyang tumingala. Nang makita niya akong may mga mata na kumikislap ng asul na liwanag. Nakatitig siya sa akin nang hindi makagalaw. Kapatid, nagtagumpay ka. Tanong niya na may pangangatal. Sa kanyang mga mata, bukod sa pag-aalala, ay isang uri ng paggalang na parang sa isang di kilalang Diyos. Wala akong nagsalita. Kumilos lang ako ng basta-basta. Isang piraso ng reinforced steel plate sa dingding ng koridor. Naglabas ng isang malungkot na sigaw. Napilit na hinila palabas mula sa pader. Ng isang di nakikitang lakas. Nakatayo sa harap ko.
Ako'y may 5 daliri na nakabukas. Humigpit ng kaunti. Sa mga mata ni Suksya Oksiao na labis na nagulat. Ang bakal na kasing tigas ng bakal na hindi matibag ng armor-piercing na bala, ay tila ginagap ng isang hindi nakikitang kamay na masigasig na pinipiga at pinapaliit. Sa huli ay naging isang talim na kasing nipis ng pakpak ng kulisa, na kumikislap ng nakamamatay na liwanag ng metal. Nahulog ang matalim na espada sa lupa. Pinutol nito ang marmol na sahig. Huminga ng malalim si Suksya Oksiao. Napatakip sa bibig at buong paghanga. Sa isang himala na lampas sa pangunawa ng tao. Sa sandaling iyon, biglang may malakas na ingay mula sa sahig sa ibaba. Nang ika-80 palapag, kasabay na nakakatakot na tunog ng mga pangil na humahampas sa pader. Ang buong gusali ay tila bahagyang nanginginig. Babala, ang panlabas na pader ng ika-80 na palapag ay nakakaranas ng mataas na antas ng pisikal na pinsala. Paunang pagtatasa, ito ay isang nabagong gumagapang na nilalang. Sumunod na umingay ang alarma sa pangunahing kontrol na silid. May nabagong halimaw na nagwawasak ng pader, Senior. Kukuha ako ng baril. Biglang nagbago ang mukha ni Suksya Oksiao. Humarap siya at parang tatakbo papunta sa imbakan ng armas. Wag na, hinarang ko siya. Hinawakan ko ng hindi sinasadyang isang itim na taktikal na kamiseta na isinusuot ko. Nakatakip sa buong katawan ko ang dugo at dumi. Tumingin ako sa lupa at tiningnan ang hawak kong metal na mahabang kutsilyo na nabuo mula sa pagpiga ko. Hindi ko ito pinansin. At hindi ko rin kinuha ang mabigat na assault rifle na nakasabit sa pader. Nagtungo ako kay Suksya Oksiao na walang dala, na may maayos na hakbang, patungo sa hagdang bato ng 7 na papuntang 80 na palapag. Ang karaniwang armas ay hindi na epektibo sa ganitong antas. Ng mga mutant, hindi ako lumingon at sinabi ko, ang asul na liwanag sa aking mga mata ay lalong nagiging matindi. Tamang-tama, gagamitin ko ito para sa aking bagong kapangyarihan. Dahil dito, magaan akong tumalon pababa sa naputol na hagdang bato. Matatag akong bumagsak sa pagitan ng 80 at 70 na palapag. Sa patag na plataporma, pagkatayo ko, ang pinatibay na salamin sa labas ng 80 na palapag. Kasabay ng pagbagsak ng pader na sumusuporta. Nagbuga ng isang malakas na ingay na parang pagbagsak. Ang malakas na hangin ay sumalubong sa matinding amoy ng dugo na biglang pumuno sa palapag. 3 nilalang na parang mga adult na kalabaw, na may buong katawan na puno ng madilim na pulang mga bukol na kalamnan, naglalakad na. Ang mga ito ay pilit na. Nadudurog ang pader mula sa 100 metro ang taas, at pumasok sa lobby ng 80 na palapag. Wala silang mga mata. Sa kanilang kalbo na ulo ay may isang mahabang, malaking bibig na puno ng 4 na hanay ng magkakabuhol na pangil. Ang mga paa ay umunlad na may napakatalim na mga buto. Bawat hakbang ay nag-iiwan ng malalim na uka. Sa marmol na sahig. Pumasok na ang halimaw. Tulong, wag akong kainin. Sa sulok ng ika-80 na palapag, may ilang nakatago na nakaligtas, na nakaiwas sa mataas na boltahe. Sa oras na ito, humaharap sila sa isang makinarya ng pagpatay na umiiral lamang. Sa mga masamang panaginip, nagbigay sila ng sigaw na puno ng kawalang pag-asa. Ngunit ang sigaw ay tumagal ng wala pang 2 segundo. Isang anino ang sumugod sa tao, habang ang mga pangil ay sumasayaw. Mga putol na bahagi ng katawan at mainit na dugo ay lumilipad sa hangin. Nakatayo ako sa mataas na platform ng pagkabasag. Ang mga kamay ko ay nakasuksok sa bulsa ng tactical coat. Tinitingnan ko sila ng may paghamak, mula sa itaas ng isang panig na pagpaslang. Ang matinding amoy ng dugo ay agad na nagpasigla sa 3 halimaw na ito. Tumigil sila sa pagkain. Dahan-dahan nilang inikot ang pangit na ulo. Kahit wala silang mga mata, pero nararamdaman kong nakatarget na sila sa akin na nakatayo sa itaas. 3 ulo ng nabagong gumagapang. Sabayan nilang naglabas ng matinis na ungol. Ang malalakas na likod na binti ay biglang sumipa at nagwasak sa sahig. Kasabay ng nakakahingal na presyon. Tiwala ni Chengpin ay mataas na umaakyat sa akin. Amoy ng mabahong bakal ay sumalubong. Mga pangil na kayang umunguya ng bakal. Hindi nalagpas sa 3 metro ang layo sa mukha ko. Kung hindi pa ako nagigising sa aking kakaibang kapangyarihan. Sa harap ng ganitong kawalang pag-asa, ang tanging kahihinatnan ko ay mapunit sa mga piraso. Pero ngayon, hindi pa nga ako nakapagangat ng mata. Dahan-dahang inilabas ang kanang kamay mula sa bulsa. At bahagyang pinindot ang isang daliri sa hangin tapos pihit. Ang malinaw na tunog ng pihit ay sa gitna ng magulong. Dambana ng dugo ay parabang may isang mahika, na agad na napawi ang lahat ng sigaw. Sa loob ng 80 na palapag, ang buong espasyo ay ganap na nagwala. Ang matibay na mga pader at kisam sa paligid. Maging ang sahig ay biglang nagbago at pumuto. Saan mang dako ay may mga bakal na kasing laki ng pulso na pumutol sa konkreto. At sumabog sa pader. Dosenang mga metal na sibat na kumikislap ng asul na kuryente. Ang nag-ugnay sa hangin. Nabumuo ng isang masikip na lambat ng kamatayan. Yung 3 nilalang na nasa hangin ay talagang hindi makakakuha ng suporta habang sila ay gumagapang. Kahit ang sigaw ay hindi pa nakalabas, dahil nauntog na ng mga bakal na sibat. Ang malakas na puwersa ay nagtulak sa kanilang katawan pabalik, at pagkatapos ay nakabaon ng mahigpit sa sirang pader na nagsusuporta. Ang madilaw na dugo ay sumisirit ng malakas mula sa mga bakal na sibat, pero matatag pa rin ang kanilang buhay. Nakikita ko silang nakikipaglaban ng desperado sa pader. Sinusubukan nilang kagatin ang mga bakal na sibat. Tumawa ng malamig. Sinigurado kong mahigpit ang aking 5 daliri. Ang mga bakal na bakal ay tumago sa kanilang mga katawan. Parang nagkaroon ng buhay. Nagsimula itong magulungan at magpigil ng mabangis. Ang tunog ng mga buto na nagiging pira-piraso at laman. Ang tunog ng pagkapunit ay umabot sa buong palapag. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang 3 nakakatakot na mutasyon na ito ay walang awa na piniga sa bakal na makina, na naging 3 kalat-kalat na masa ng karne.
na may halong mga buto, na bumagsak sa lupa na parang patak. Kapag sumabog ang mga halimaw, ang buong paligid ay napuno ng dugo at mga piraso ng karne na tumalsik sa akin. Pero hindi pa rin ako nagsipag-iwas. Sa isang talampakan sa harap ko, lahat ng patak ng dugo at pira-pirasong laman. Parang sumalpok sa isang di nakikitang pader ng buntong hininga, na selyadong ng isang malakas na magnetic field, at saka dahan-dahang bumaba. Nakatayo ako sa ibabaw ng isang bundok ng bangkay at dagat ng dugo. Ang aking itim na taktikal na coat ay walang alikabok. Ako'y nakatapak sa ilang nakalutang na piraso ng basag na bakal. Dahan-dahan itong bumaba sa sahig ng ika-89 na palapag. Tumingin sa paligid sa mga guho na puno ng sugat, at sa mga natitirang nakaligtas na. Nakatago sa sulok at natatakot na natatakot. Inilabas ko ang internal na sistema ng broadcast ng gusali. Makinig kayo, mga langgam. Simula ngayon, ang gusaling ito ay aking ganap na teritoryo. Hindi lahat ng sumusunod sa akin ay mabubuhay. Ngunit ang mga sumasalungat sa akin ay wala pang karapatan maging zombie. Dahan-dahan akong umakyat pabalik sa 700 at 70 DA floor sa ibabaw ng lumulutang na bakal. Kamakailan lang sa 89 DA floor, nagkaroon ako ng praktikal na pagsusuri. Hindi lamang ito nagbigay sa akin ng malinaw na pag-unawa sa kapangyarihan ng pagkawasak ng one magnetic control. Ngunit nagbigay din ito sa akin ng isang napakamadaling na tuklasan. Tumingin ako pababa sa aking itim na tactical coat. Sa loob ng layer ng coat ay may nakatusok na napakainit na metal na hibla. Sa kasalukuyan, sa pamamagitan ng aking isipan, ang asul na magnetic field ay parang humihinga at bumabalot sa mga hibla ng metal na ito at niyayakap ang buong katawan ko. Kung gugustuhin ko lang, ang matinding magnetic field na ito ay tumutulak palabas. Ganap na maaring labanan ang grabidad. Nakatayo si Senior Suksya-Oksya sa likod ng pintuan ng seguridad sa ika-70 na may takot na nakatingin sa akin. Kakaibang nakabigla ang nakita ko kanina sa ibaba na pinapatay ang halimaw. Maliwanag na labis itong nakaapekto sa kanya sa pamamagitan ng surveillance. Inilayo ko ang malamig na tingin sa aking mga mata, at ngumiti ako ng mahinahon, at iniabot ang aking kanang kamay sa kanya. Siksya-Oksyaw ay nakulong sa lata ng 1 buwan. Gusto mo bang lumabas at huminga ng hangin? Lumabas? Nagtaka si Suksya-Oksyaw. Tumingin sa malaking screen sa labas na puno ng mga patay. Ngunit puno ng mga halimaw ang labas. Walang kahit isang helicopter. Paano tayo makakalabas? Sino ang nagsabi na kailangan natin ng helicopter? Mayroon akong maraming paliwanag. Diretso akong lumapit. Yakapin siya sa kanyang payat at malambot na baywang. Napasigaw si Suksya-Oksyaw. Sa instinct, mahigpit niyang yakap ang aking leg. Sa susunod na segundo, kumilos ang aking isip. Sa labas ng napakalaking bintana sa ika-70, yung mabigat na steel plate na originally pang depensa gamit ang tuyong paraan, ay umuungo ng isang pamilyar na tunog ng pag-ikot. Matigas nitong hinila ko at natanggal ang isang malaking bahagi. Maayos na nakatigil sa hangin sa labas ng bintana. Pagkatapos ay niyayakap ko si Xiaoqiao. Sa walang tulong na anumang panlabas na puwersa, dahan-dahang umaalis ang aking mga paa sa lupa. Maingat na lumipad palabas sa sirang salamin ng bintana. Matatag na bumagsak sa piraso ng nakalaylay na bakal. Biglang napuno ng malakas na hangin ang aking coat. Bagaman ang hangin sa 400 metro taas, ay may bahagyang amoy ng dugo. May dala itong nakakaakit na pakiramdam ng kalayaan. Kapatid, tayo ay lumilipad. Si Suksya-Oksyaw ay mahigpit na nakapikit. Hanggang sa naramdaman niyang nakatapak siya sa matibay na bakal. Saka siya dahan-dahang bumukas ang mata. Nang mapagtanto niyang nakatapak siya sa isang nakatayong bakal na nakalutang sa ilang daang metro sa taas ng syudad. Lahat ng kanyang katawan ay nanginig sa sobrang gulat, pati ang boses niya. Yakapin mo ako, dadalhin kita sa ating teritoryo. Ako'y bahagyang natawa. Ang asul na kuryente ay kumikislap sa kanyang mga mata. Ang bakal na plato sa ilalim ng paa ay parang may nakasuot. Nang di nakikitang super engine. Biglang, sumakay sa amin at naging isang itim na shooting star. Diretsong pumailan lang sa langit. Nasa bakal na kagubatan ng Magic City tayo. Malaya kaming dumadaan sa mga puwang nito. Sa ilalim ay dating napakahalaga ng bawat pulgada. Napakabuhang ng lungga ng lungsod. Ngunit ngayon, puno ng mga zombie ang kalye. Nakatambak ang mga abandonadong sasakyan. Paminsan-minsan, makikita ang ilang desperadong nakaligtas, na nagwawagayway ng mga damit sa bubong para humingi ng tulong. Sila ay parang mga anay na nalulumbay sa putik. At tayo ay mga Diyos na nakatingin mula sa itaas sa mundo. Ang matinding kaibahan na ito ay nagdala ng isang damdamin na mahirap ilarawan na labis na kasiyahan. Nang unti-unting masanay si Qiao sa mataas na lugar, at magsimulang humanga sa kamanghamanghang tanawin ng katapusan ng mundo. Isang napakalakas na sigaw. Ang biglang umabot mula sa itaas ng mga ulap. Ilang malalaking anino ang mabilis, na bumabagsak patungo sa atin. Iyon ay 5 o 6 na mutant na ibon na mailapad ng pakpak na higit sa 3 metro. Nangaliskit na ang kanilang mga balahibo. Ibinubunyag ang mansang madilaw na kulay ng laman. Ang matutulis nilang kuko ay parang bakal na kordon. May nakasabit pang mga piraso ng tao sa kanilang mga labi. Kuya, mag-ingat ka. Natatakot na si Suksya-Oksyaw, namumula ang mukha. Ipinasok ang ulo niya sa dibdib ko. Kahit ilang pirasong balahibo ang mga hayop na ito, hindi pa rin sila matitinag sa daan ko. Umuwol ako ng malamig, kahit ayaw ko nang umiwas. Tumingin lang ako sa tabisa. 300 panandang pandagdag metrong taas na abandonadong gusali. Biglang sumabog ang malakas na magnetic field. Sinalo ang buong panlabas na bahagi ng gusali. Daan-daang nakapirming salamin, na may aluminum alloy na mga piraso. Sa aking kaisipan, hinila ako, at pinilit na umangat sa hangin. Isang kamay lang ang aking ginamit, upang hawakan ang mga piraso ng aluminum na lumilipad. Sa hangin, mabilis silang yumuko.
Nagsama-sama at nagbago. Sa isang iglap, naging daan-daang. Isang nakasarang nakakatakot na espada. Lumabas ako ng isang salita ng may kahirapan. 70 talim ng espada ang humihila ng asul na buntot. Tumagos ito sa mga katawan ng mga nabagong leon na ibon. Sa ilalim ng ganap na metal na pagpatay, ang mga dating mabangis na hari ng hangin. Agad na nahati sa isang ulan ng dugo at laman, na bumuhos ng masagana sa mga kalye sa ibaba. Ang eksenang ito ay hindi lamang nagulat kay Suksya-Oksiao na nasa kanyang mga bisig. Ang mga nakaligtas sa bubong ng ilang gusali sa ibaba ay nakatitig din na parang nawala sa sarili. Sila'y nakatingin ng mabuti sa itaas, sa itim na anyo, na nakatapak sa bakal at napapalibutan ng daang espada. Hindi alam kung sino ang nanguna, ngunit ang mga nakaligtas ay biglang nagsimula ng lumuhod sa bubong. Sinasamba ng mga tao sa aking direksyon. Hindi ko pinansin ang pagsamba ng mga langgam. Tumingin ako sa kabila ng Huangpu River. Nakatutok ang aking tingin sa pampang. Isang nakatagong abandonadong pabrika. Sinasabi sa akin ng alaala ng nakaraan, na dito nagmula ang salot na nagpasimula ng krisis sa katapusan ng mundo. Ang ilalim na pasukan ng ikasyam na institusyon. Panahon na para makilala ang mga tao roon. Isang malamig na pagnanasa sa pagpatay ang lumitaw sa aking mga mata. Kapatid, umuwi na tayo. Medyo malakas ang hangin. Mahinang sinabi ni Suksya-Oksiao sa aking mga bisig. Wala na siyang takot sa kanyang mga mata. Tanging ang walang kondisyong pagtitiwala at paghanga sa akin ang natira. Bumalik na sa bahay. Isang pag-iisip ko. Ang bakal na karpet sa ilalim ng mga paa ay naglalarawan ng isang magandang arko sa hangin, na may kasamang mga anino ng espada, na maayos na bumagsak sa landing pad ng isa-isa 0DA floor ng Jianglutan Building. Ang ganap na depensa ng Cloud Domain ay naitatag na, at nagsisimula pa lang ang aking laban. Kakababa lang namin ni Suksya-Oksiao. Sa isa-isa 0 na palapag ng helipad, sa pinakataas na antas ng depensa sa loob ng gusali, biglang sumigaw ang alarma ng malakas. Tugtog ng babala, Wanshu Security. Tugtog ng babala. Nakita ang high-energy heat weapon na nakalock. Nagmumula sa timog silangang direksyon. Tuwid na distansya ng 800 metro. Naging matalas ang aking tingin. Lumiko ako patungo sa timog silangan. Doon ay isa pang pambansang gusali ng Magic City, ang Global Financial Tower. Sa pamamagitan ng manipis na ulap, maliwanag kong nakita ang rooftop ng Global Tower. Ilang tao na nakasuot ng itim na taktikal. Nabaluti ang mabilis na gumagalaw. Isa sa kanila ay nakaluhod sa lupa, na may dalang isang napakalaking individual na rocket launcher. Ang madilim na bibig ng kanyon ay nakatutok na sa panoramic floor-to-ceiling window sa ika-isa-isa 0 palapag. Sila ay mga mercenary ng NENT Research Institute. Nakangiti ako ng malamig. Noong nakaraan, ang grupong ito na may mahusay na kagamitan ay mga armadong tao na walang pag-aalinlangan sa pagpatay. Sa simula ng apokalipsis, sila ay talagang simbolo ng kamatayan. Naisip ko na si Ikyan ay bagong namatay, at mabilis nilang natagpuan ang S-77. Senior, iyon ba ay real? Si Suksya-Oksiao ay natatakot at namumutla ang mukha, nang hindi sinasadyang nais akong hilahin papunta sa loob ng kuta. Huli na, nakatayo lang ako sa lugar. Walang gumagalaw. 800 metro ang layo. Isang nakasisilaw na apoy mula sa isang bansa ang sumabog sa tuktok ng Globe Tower. Dinadala ang mahahabang buntot ng apoy, isang malakas na rocket na may kasamang armor piercing, na may bilis na mahirap abutin ng mata, punitin ang hangin. Diretsong papunta sa aming mga salamin sa bintana. Kahit na ang bala kong salamin ay pangginto, hindi ito kayang labanan ang ganitong mga pangmilitar na armor piercing na bala. Si Suksya-Oksiao ay nawawala ng pag-asa at pumikit. Ngunit hindi man lang ako kumurap. Sa harap ko na may kapangyarihang kontrolin ang magnet, ang paglalaro ng mga metal na armas ay parang nagmamalaki sa harap ng isang eksperto. Bumukas ang 5 daliri. Nakaharap sa papalapit na rocket, isang pindot mula sa malayo. Isang napakalakas na di nakikitang magnetic field. Agad na nagtipon sa labas ng bintana, kalahating metro ang layo. Naging isang pader ng walang pag-asa. Ang rocket na kayang sirain ang isang pangunahing tangke. Nakatigil sa hangin, hindi higit sa 50 mm mula sa salamin. Matigas na huminto sa kalangitan. Ang mga thruster sa likuran ay patuloy na nagbubuga ng apoy. Ngunit hindi na makausad kahit 1 milimetro. Ang eksena sa sandaling ito ay tila huminto. Paano ito posible? Maaari ko pang maisip ang ekspresyon ng mercenary na may rocket launcher na 800 metro ang layo. Sa sandaling ito, walang galang kung walang kapalit. Ibalik sa inyo. Ngumiti ako ng may malupit na ngiti. Biglang ibinaling ang pulso ng kanang kamay palabas. Ang rocket na nakasuspinde sa ere. Biglang binayo ng nakakatakot na puwersa ng magnetic field. Mas mabilis pa sa pagdating nito. Bumalik ito sa pinagmulan. Pagkatapos ng 1 segundo, sa rooftop ng Globe Tower, sumabog ang nakakabinging liwanag ng apoy at makapal na usok. Yung mga mayabang na mga bayaran, kasama ang kanilang matitinding posisyon, ay biglang nawasak. Ganyan lang ang kakayahan nila. At naglakas loob pang maghasik ng lagim sa aking teritoryo. Nakangiti ako sa pangutya. Ngunit bago pa man humupa ang usok, biglang umalinggaw sa itaas ang nakasisilaw na ingay ng mga helikopter na may mga rotor. 2 helikopter na buong itim ang pintura, armado. Habang ginagamit ang IFIS bilang proteksyon kanina. Tahimik na nakalusot sa itaas. Diretso sa tuktok ng Jianglutan Building. Isang maliit na grupo ang pumasok. Anumang paraan, kailangang mabawi ang AT-3 serum. Walang pakialam sa buhay o kamatayan. Mula sa mataas na loudspeaker ng helicopter, isang malamig na utos ang naririnig. 11 o higit pang mga lubid ang ibinababa mula sa magkabilang gilid ng cabin. Ang mga armado na mandirigma ay parang mga itim na gagamba.
Handang pilitin na maglanding sa aking helipad. Kung gusto ninyong pumasok, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Ang aking mga mata ay nagliliwanag na parang bughaw na kidlat. At kasunod nito, bigla kong itinaas ang aking mga kamay pataas sa hangin. 2 helikopter ang nakabitin sa hangin. Mga armadong helikopter na tumitimbang ng ilang tonelada. Na tila mahigpit na hinahawakan ng kamay ng Diyos. Ang makakapal na armor ay biglang umuukit papasok. Ang mabilis na umiikot na mga rotor ay nagsimulang magkapira-piraso. Na lumilipad sa paligid. Bumangon na, bumangon na. Nasira ang mga instrumento. Anong demonyo ang humahawak sa atin? Narinig ang mga desperadong sigaw ng mga mercenary sa loob ng cabin. Sa nakabiglang mga mata ni Suksiao-Ksiao, 2 makapangyarihang armadong helicopter ay pinigas sa ere. Naging 2 malaking piraso ng bakal. Ang mga piraso ng bakal ay bumagsak sa lupa. Ilang mercenary na may malas ay mulasa. Nahulog mula sa baluktot na puwang. Bumagsak ang mga buto. Dahan-dahan akong lumapit. Isang paa ang inilapag ko sa dibdib ng lalaking may insignya ng kapitan. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa inyo? Nasaan ang ilalim na pasukan ng ikasyam na institusyon? Tinitingnan ko siya mula sa itaas. Habang dumudugo ang bibig ng leader ng mga mercenary. Matindi siyang nakatingin sa akin sa mga mata kong kumikislap ng asul. Bigla siyang parang may natuklasang nakakatakot at nakakatawang bagay. Nagsimula siyang tumawa ng mabangis. Hindi mo akalain na direkta mong ininom ang F3 serum ng unang henerasyon. Hehe, ikaw na tanga. Nakapangilabot ang aking noo. Bahagyang pinindot ang paa. Naputol ang 2 tadyang niya. Anong tinatawanan mo? Akala mo ba iyon ay himalang gamot? Ang kapitan ay nakasimangot sa sakit. Ngunit patuloy pa ring may mapanlait na pang-uyam. Iyon ay depektibong produkto. Ang unang bersyon ng AC3 serum ay may nakamamatay na depekto sa gin. Hanggat hindi ka nakikipagtulungan sa pangunahing serum ng Research Institute, hanggang 72 oras, ganap na babagsak ang iyong mga gin. Magiging isang basang karne ka. Mas masakit pa ang kamatayan kaysa sa mga zombie sa labas. Biglang sumikip ang aking mga pupil. Parang pinatutunayan ang kanyang mga salita. Biglang nagpadala ang aking puso. Ng isang napakatinding sakit na parang pinipiga. Parang may walang katapusang. Mga bakal na karayom na tumutusok sa loob ng utak ko. Napahinga ako ng malalim. At napaatras ng kalahating hakbang. May itim na dugo, na tumulo mula sa gilid ng labi ko. Nagulat si Kuya Suksiao-Ksiao at dali-daling lumapit para alalayan ako. Haha, nagsimula na ang countdown. Patay ka na. Kahit na mayroon kang kapangyarihan ng Diyos, hindi ka aabot ng 3 araw. Tumatawang malakas ang kapitan ng mga mercenary. Pinagpunit ang laso na nakatago sa kanyang ngipin. Agad na pumatay. Mahigpit kong pinipigilan ang aking dibdib. Pilit na pinipigilan gamit ang magnetic field. Nagmimistulang magulo ang daloy ng dugo sa loob ng katawan. Ang mga mata ay nagiging malamig at baliw na hindi pa nararanasan. 72 oras. Itinaas ko ang aking ulo at tumingin sa pampang ng ilog. Sa isang abandonadong industrial na lugar na natatakpan ng makapal na ulap. Akala ko basta't magtatago ako sa lugar na ito sa ulap, ay makakapagpahinga akong mabuti bilang tagapangalaga ng aking mundo. Ngunit sa ngayon, mukhang hindi ganun. Pinipilit ako ng tadhana na kailangan kong kumilos. Xiao-Xiao, tulungan mo akong hanapin ang plano ng mabigat na cargo lift sa underground parking. Pinunasan ko ang itim na dugo sa aking bibig. Mababa ang boses ko. Kailangan kong lumangway pababa. Sa control room ng ika-1-1-0 palapag. Si Suksiao-Ksiao ay namumula ang mga mata. Mahigpit na niyayakap ang aking damit, kuya. Kailangan mong makabalik ng buhay. Nandito ako naghihintay sa'yo. Ibinigay ko ang pinakamataas na antas ng depensa ng gusali. Sa kanya ang susi ng seguridad. Hinaplos ko siya ng marahan sa ulo. Alagaan mo ang ating bahay. Babalik ako para kumain ng hapunan. Tumalikod ako at nagtungo sa mabigat na freight elevator ng gusali. Ang karaniwang transportasyon ay halos hindi makaalis sa siksik na daan sa post-apocalyptic na kalye. Pero may mas magandang akong pagpipilian. Pinagana ko ang aking supernatural na kakayahan. Binuwag ko ang 1-1-0 ton na mabigat na cargo elevator at muling binuo. Maraming matibay na proteksyon laban sa pagsabog. Sa ilalim ng paghimas ng magnetic field, ang kargamento elevator cabin ay naging isang buong nakasarang bakal na hedgehog na pinalilibutan ng daan-daang napakatingkad na metal na mga talim. Ako'y umupo sa pansamantalang binagong magnetic levitation na armor na tank at pinutol ang lahat ng mga kawad. Nagsimula ang tangke ng digmaan sa libreng pagbagsak sa loob ng elevator shaft. Gumamit ako ng magnetic field sa loob ng cabin upang lumikha ng malakas na puwersa ng pagtanggi sa mga riles ng shaft. Kontrolado ko ang bilis ng pagbagsak. Ang taas na 400 metro ay mabilis na lumipas. Ang tangke ng digmaan ay tumama ng malakas sa pinto ng seguridad ng unang palapag. Sumabog ito sa makapal na ulap ng hamog sa kalsada ng anal na daan. Libu-libong mga zombie ang naakit ng malalakas na tunog. Tumakbo siya papunta sa akin. Ako'y nakaupo sa gitna ng sasakyan. Ang mga mata ko'y malalim na asul. Sumabog ang kidlat. Biglang itinulak ang 2 kamay palabas. Nagsimula ang makina ng panggagahasa. Ang daang piraso ng metal na umiikot sa paligid ng sasakyan. Gumagawa ng isang nakakatakot na bagyong bakal. Dahil sa mga tangke, mga pira-pirasong katawan at mga braso ay lumilipad sa hangin. Ang itim na maruming dugo ay tinanggay ang kalsada sa impyerno. Nagmamaneho ako ng isang yelo na sirang barko, na nagbukas ng isang landas ng dugo sa gitna ng milyong bangkay. Isinubsob ko ang sarili sa ilalim ng ika-9 na institusyon sa kabila ng ilog. Habang lumalalim ako, habang lumalabo ang liwanag, nang ang mga tangke ay rumagasa sa ilalim. Sa 5 na antas ng pangunahing eksperimento,
biglang naharang ang dating malawak na daan ng isang napakalaking bagay. Ito ay isang halimaw na halos 1 metro ang taas, na pinagsama ang mga bakal ng gusali at makakapal na konkreto ang sukdulang tyrant. Ang tirano ay naglabas ng isang sigaw. Ang malaking kamao ng konkreto na kasing laki ng kotse ay nagdala ng nakakatakot na hangin na matinding bumagsak sa aking sasakyan. Kahit na ito ay pinalakas ng aking magnetic force. Sa harap ng ganitong labis na lakas, ito ay lubos na na-deform. Nasira ko ang bubong ng sasakyan. Humihiyaw na parang nakalabas sa pagkakabaluktot. Sobrang makipot ng ilalim na espasyo. Hindi ko magawang gamitin ang malalaking metal para sa malayo ang pagpatay. Mas nakakatakot pa. Nang handa na akong iwasan ang bakal sa pader at umatake pabalik, biglang sumakit ang puso ko ng matindi. Bigla akong sumuka ng madilim na dugo. Nakaisang tuhod sa lupa. 72 oras na countdown ng pagkasira ng Jin. Dahil sa madalas kong paggamit ng kapangyarihan, bigla itong umabot sa maagang yugto. Nakita ng tirano na may mabigat na hakbang. Itinaas ang malaking kamao at tinamaan ako sa ulo. Nakatukod si Luyuan. Sa gitna ng napakamahalagang sandali na ito, ang maliit na komunikator sa aking tainga ay nakarinig ng sigaw ni Suxiao. Sa malayo, ilang daang metro ang taas niya, ay nakapasok sa supercomputer ng gusali at nahack ang natitirang depensa ng underground na laboratorio. Ang 4 na otomatikong na mga tungtong sa magkabilang panig ay biglang nagbago ng direksyon. Maganda ka kahit maliit. Kinagat ko ang dulo ng dila ko. Pinilit kong pasiglahin ang nerbiyos gamit ang matinding sakit. Ubus na ang huling lakas ng aking kakaibang kapangyarihan. Patayin mo na ako. Inilagay ko ang aking mga kamay sa kanal ng kable sa ilalim. Biglang bumalot ang malakas na magnetic field at tinanggay ang buong underground na pasilidad. At tinanggay ang lahat ng 100,000 volt na mataas na boltahe na pangunahing kable. Mahigpit na nakabalot sa katawan ng tirano. Napakalakas na electromagnetic pulse na sumabog. Maliwanag na asul na liwanag ang nagbigay liwanag sa buong ilalim ng lupa. Ang tirano ay nagbigay ng malungkot na sigaw. Ang laman sa ilalim ng konkreto ay agad na naihaw. Biglang bumagsak. Naging abo na naglalabas ng masangsang na amoy. Ako ay humihinga ng malalim. Tumingin ng pasulong, nilakad namin papunta sa bangkay ng tirano. Sa loob ng kanyang pumutok na ulo, nakita ko ang isang kristal na naglalabas ng malinis na asul na liwanag, isang mutant na kristal. Walang pag-aalinlangan. Kinuha ko ang kristal at direktang nilamon ito. Isang napakalambing ngunit napakalakas na enerhiya. Biglang bumalot sa buong katawan ko. Ang Jin chain na malapit ng bumagsak ay hindi lamang naayos ng perpekto, kundi nagsimula na ring muling umunlad. Hinawakan ko ang aking mga kamao at nakaramdam ng isang ganap na bago. Mas nakakatakot na mikrokontrol. Ngayon, kahit ang hangin sa paligid at ang bakal na elemento sa dugo ng mga nilalang ay kaya kong maramdaman. Gumaling na ang sugat, dobleng lakas. Nakangisi ako ng mapanlait. Isang sipa ang bumunggo sa pangunahing pinto ng laboratorio. Nagawa sa matibay na haluang metal. Ngunit ang sumalubong sa akin ay hindi mga nag-aalalang siyentipiko, kundi ang 5 kakaibang anyo na armas. Mataas na polymer na ripo. 5 na nakasuot ng purong puting buong ceramic, na may armor ng insulated hunting team, ay bumalot sa akin sa taktikal na pormasyon. Luyuan, ang iyong magnetic force ay walang bisa sa amin. Ang ceramic armor at polymer weapons ay nakadisenyo para sa mga tulad mong mutant. Ang malamig na boses ng mastermind ay umabot mula sa speaker. Sinubukan kong gamitin ang aking kakayahan. Tiyak na ang mga material na ito ay ganap na insulado. Parang nawala ang aking magnetic field sa kawalan. Ilang mga manghuli ang naglabas ng kanilang high polymer na mga sibat. Biglang umatake sa akin. Nawala ng magnetic force ang control. Napilitan akong makipaglaban ng malapit at napakadelikado. Mabilis na may mga sugat na hiwa sa aking katawan. Nang ako'y handa ng magpakatatag at pumatay ng isang tao, biglang sumabog ang ventilasyon sa itaas ng control room. Isang apoy na pulang figura ang bumagsak mula sa langit, kasama ng isang napakainit na mataas na enerhiya. Ang apoy ay sumiklab sa 5 manghuli. Ano ng tao ito? Ang mga manghuli ay napaatras sa init. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Ang babae sa pulang damit ay lumingon at nag-ayos ng kanyang kilay. Ako si Fiu, isang mutant na nahuli ng grupong ito para sa eksperimento. Salamat, ako na ang bahala sa natitira. May lumitaw na kaunting malupit na asul sa aking mga mata. Dahil ang panlabas na baluti ay hindi magnetiko. Kaya't mula sa loob ko ito susugurin. Inilunsad ko ang aking bagong gising na mikrokontrol. Direktang tumagos ang aking kaisipan sa mga puwang ng kanilang malambot na baluti. Hinigpitan nila ang kanilang dugo sa loob. Inilabas ko ng marahan ang 2 salita. Biglang pinigilan ng 5 manghuli ang lalamunan nila. Nagsigaw sila ng napakatinding daing. Sa nagulat na mata ni Hiro, ang bakal sa dugo nila. Pinilit kong pag-ugnayin at kunin ito. Maraming maliliit na pulang metal na tinik ang lumabas. Sinasalubong ng kanilang mga pores. 5 tao ang biglang bumagsak. Si Fiu ay nilunok ang kanyang laway. Ang kanyang tingin sa akin ay may paggalang. Lumakad ako sa ibabaw ng mga bangkay, patungo sa kailaliman ng control room. Sa likod ng malaking control panel ni Xingzhang, nakatayo ang isang taong nagbago sa kanyang sarili. Kalahating makina, kalahating laman na halimaw. Ang kanyang utak ay puno ng mga tubo. Nakatitig siya sa akin ng mailabis na galit na mga mata. Sinira mo ang lahat sa akin. Kontrolin ko ang iyong utak. Gagawin kitang pinakamainam kong puppet. Ang leader ng makina ay umuungal. Isang nakikitang puwersa. Walang anyo na mga alon ng isip ay dumadaloy sa akin na parang tsunami. Nagsisikap na sirain ang aking kalooban. Nararamdaman kong bahagyang bumagsak ang aking utak. Ngunit iyon lamang ang nangyari. Matapos lamunin ang kristal ng tirano,
Ang aking espiritual na lakas ay hindi na sa isang dimensyon. Pinapasan ko ang kanyang espiritual na bagyo. Unti-unti akong lumapit sa kanya. Malamig ang tingin. Parang ang puso mo ay gawa sa titanyum. Inilabas ko ang kanang kamay. Sa layo na kalahating metro. Itinutok ko ito sa kanyang dibdib. Wait, sandali. Maaari tayong makipagtulungan. Naguguluhan na ang leader. Nagmumukha ng labis na takot ang mga mata. Pumunta ka sa impyerno at makipagtulungan sa kamatayan. Mabilis kong piniga ang aking 5 daliri. Ang hindi matitinag na titanyum alloy na puso ng makina ay biglang sumabog sa ilalim ng aking magnetic pressure. Nakahalo ang langis ng makina at dugo na sumabog sa control panel. Patay ang nasa likod ng lahat. Tumingin ako sa nasirang underground research facility. Lumiko sa tabi si Fiu. Tara, dalhin ang mga kagamitan dito. Handa na ang cloud domain ng Giant Lutang para sa bagong residente. Nang dalhin ko si Fiu at ilang super server na puno ng pangunahing datos ng ika-9 na institusyon. Sa lumulutang na bakal na plataporma pabalik sa 11-0 na paliparan. Biglang tumalon si Suksya-Oksya sa aking mga bisig. Senior, finally bumalik ka. Hawak na hawak niya ako. Nabasa ng luha niya ang buong katawan ko. Pinatpat ko ang likod niya. Pagkatapos ay ipinakilala ko siya kay Fiu. Nagtinginan ang dalawang babae. Agad na inayos ni Suksya-Oksya si Fiu. Natumira sa ika-9 palapag. At nag-organisa ng mga robot na pang-engineering para magdala ng kagamitan. Sa susunod na kalahating buwan, ang Giant Lutan ay nakaranas ng napakalaking pagbabago. Sa gitna ng pangunahing gusali na may isa-isa 0 palapag, gumamit ako ng magnetismo upang bumuo ng maraming mataas na bakal na tulay, na nagkonekta sa mga tuktok ng higit sa 10 mga skyscraper sa paligid, na pinilit na ikonekta ang lahat ng mga ito, at nagtatag ng isang napakalaking cloud city, para sa mga natirang nakaligtas sa Magic City, tulad ng mga deboto na umaagos patungo sa dalampasigan. Humihingi ng aking proteksyon. Hindi ako lumabas. Lahat ay ipinasa ko kay Suksya-Oksya. Ang dating mahina kong junior. Ngayon ay nakasuot ng maayos na itim na uniforme. Naka-military boots. Nagpatupad ng napakahigpit na sistema ng kontribusyon. Sa aking teritoryo, walang sinumang tamad ang pinapayagan. Kahit na dati pa siyang milyonaryo, ngayon ay kailangang pumunta sa high-altitude factory para magsweldo sa makina o mag-assemble ng bala, ngunit sa patuloy na pagpapalawak ng armasan at high-altitude farms, ang dating solar at wind power ng gusali ay sobra ng hindi sapat. Para sa enerhiya, nasa ilalim na ang enerhiya ng senior. Si Suksya-Oksya ay dumating sa akin na may dalang tablet. Nais na mapanatili ang buhay ng mahigit sa 10,000 tao at ang operasyon ng industriya. Kailangan nating makuha ang malaking tidal power station na nasa tabi ng Huangpu River. Tumango ako. Kakaumpisa ko lang sanang kunin ang satellite map ng power station. Biglang may pumasok na tunog sa pampublikong radyo ng gusali. Pumasok ang isang sobrang aroganting lalaking boses. Si Giant Lutan, si Luyuan, tama ba? Ako ang komandante ng lumang hukbo. Ang Xingtuo Tidal Power Plant ay ngayon sa akin. Narinig ko na may maraming supplies at magagandang babae dyan. Ibigay mo na lang kalahati niyan sa akin ng maayos. Kung maganda ang mood ko, baka makapagbigay pa ako sa iyo ng kaunting kuryente. Kung hindi, ang 5,000 ko sa ilalim ng kamay. Hindi basta-basta ang mga baril. Nakikinig sa mga malaswang salita sa radyo. Ako'y nagalit at tumawa. Sa katapusan ng mundo, may mga insekto na akala na makakapaghari sila sa pamamagitan ng ilang sirang baril. Umalis si Fiu. Sumama ka sa akin sa tabi ng ilog para maglakad-lakad. Tumayo ako. Ang taktikang coat ay umuugong sa ilalim ng alon ng magnetic field. Pagkalipas ng kalahating oras, ako at si Fiu ay bumababa sa lumulutang na steel plate sa mga guho sa paligid ng Tidal Power Station. Sa harap ay isang matibay na posisyon na itinayo mula sa mga sako ng buhangin at mga sirang sasakyan. Isang kalbo at matipunong lalaki na nagngangalang Commander ay nakatayo sa isang armored vehicle si Kizhang. Sa likod niya ay may 5,000 na armado na mga rebelde na masikip ang paligid. Wow, talagang may lakas ng loob kayong dumating para mamatay. Itinaas ng Commander na kalbo ang megaphone at nagmalaki na tumawa ng labis. Mga kapatid, ang mga lalaki ay gagawing salaan. Ang mga babae ay iiwan ng buhay. 5,000 na rifle na sabay-sabay na nakaload. Ang madidilim na baril ay nakatutok sa amin. Lumilipad ang mga kamay na nag-aalab ng apoy. Handa na sa laban. Ngunit dahan-dahan kong pinindot ang kanyang balikat. Tumingin ako nang may paghamak sa malaking hukbo sa harap. Hindi mo na kailangan pang makialam sa ganitong basura. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang kamay. Ang asul na liwanag ng electromagnetic burst ay sumasayaw ng mabangis sa aking mga mata. Ang kapangyarihang makontrol ang mikro ay biglang bumalot sa buong lugar. Sip-sip. Bahagyang gumagalaw ang aking mga labi. Sa kabila, may 5,000. Mga rebelde na handang magpindot ng gatilyo. Ngunit natatakot na napagtanto na ang lahat ng kanilang mga baril ay walang bala. Sa sandaling ito, tila lahat ay mahigpit na nakadikit sa isang hindi nakikitang puwersa. Anong nangyayari? Hindi ko maiputok ang baril ko. Sumpa, ganun din sa akin. Sa sandaling nahulog ang mga rebelde sa matinding takot, itinataas ko ang aking mga kamay sa hangin. Boom! Biglang nagangalit ang ibabaw ng Huangpu River sa tabi. Bumangon ang malalaking alon sa zitan. Sa nakakatakot na titig ng kalbo na commander, 3 barkong may bigat na 10,000 tonelada. Matagal ng kalawangin at nalunod sa ilalim ng ilog. Ang mga abandonadong barkong bakal ay biglang pumutok sa ibabaw ng tubig. Dahil sa isang napakalakas na larangan ng takot. Pilit na umabot sa daan-daang metro ang taas. Ang anino ay bumabalot at nagtatakip sa araw. Naubos ang buong posisyon ng lumang hukbo. Hindi ba't gusto mo ng apoy? Tumingin ako sa mataas na langit sa 3 barko, na parang mga bundok ng bakal na nakalubog. May ngiti sa aking labi.
Bigla kong pinisil ang aking mga kamay pababa. Ibabalik ko sa'yo. Hindi lang ang commander na walang buhok ang sumigaw ng labis na pag-asa. Hindi ito laban. Ito ay isang natural na kalamidad na nagwawasak. 3 barkong may bigat na 10,000 tonelada ang bumagsak ng malakas. Lindol-lindong-lindol. Lupa ay nagkikiskisan. 5,000 makapangyarihang armadong mga mandirigma. Wala nang pagkakataon na makatakbo. Pumunta ako sa harap ng naipit na armored vehicle. Isang paa ang tumadyak sa isang piraso ng bakal. Tumingin sa ibaba na naipit na. Isang imahe ng ulo na walang buhok na parang 2 dimensyon. Malalamig na nakipag-ugnayan sa komunikasyon. Maliit na pagkakabit ng kuryente. Ilang minuto mamaya, kasabay ng muling pag-ugong ng Tidal generator. 10 mataas na gusali sa Jianglu Beach. Kasabay nitong nagningning ang makukulay na ilaw. Ito ang nag-iisang pinagmumulan ng liwanag sa katapusan ng mundo. Ito ang himala ng muling pagbuhay ng sibilisasyon. Ngunit ang nakasisilaw na liwanag na ito ay ganap na ginising ang mga demonyo sa kailaliman. Senior, tingnan mo ang radar, naku. Ano yun? Mula sa komunikador, narinig ang takot na sigaw ni Suxiao. Pumasok ako sa mataas na lugar. Tumingin sa buong lungsod ng demonyo. Nakita ko sa paligid ng kadiliman ang napakaraming pulang mata na kumikislap tulad ng mga bituin. Sa liwanag ng mga gusali, nakita ko ang isang nakakapangilabot na tanawin. Isang buong 2 milyong bangkay. Ang sabik na umaagos patungo sa dalampasigan. Mas nakakapangilabot sa akin na ang mga zombie na ito ay hindi na basta-basta na umaatake. Naunawaan na nilang gamitin ang mga pinto ng mga sirang sasakyan bilang kalasag. Naunawaan nilang gamitin ang mga katawan ng kanilang mga kasama upang punan ang mga hukay na aming nahukay. Agad kong naisip ang likuran ng alon ng mga bangkay. Sa trono ng bundok ng karne na itinayo, nakaupo ang isang may kakaibang malaking ulo. Isang mutant na katawan na puno ng asul na ugat. Ang pinakahuling mutant ng utak. Parang naramdaman niya ang aking titig. Biglang itinaas ang kamay ng dahan-dahan. Sa kabila ng ilang kilometro ang layo, napakamakatao nitong paraan ng pagtuturo sa akin. Pito, isang galaw ng paghiwa sa lig. Umiiyak, kasabay ng isang matinis na sigaw ng tagapag-ugnay ng isip. Ganap na nabaliw ang alon ng mga bangkay 7. Sila ay tumakbo sa paanan ng Jianglu Building at nagsimulang magpakabaliw sa pagbuo ng tao. Siyam-siyam na mga bangkay ang umakyat sa katawan ng kanilang mga kasama. Sinusubukang bumuo ng isang bundok ng laman na kasing taas ng ilang palapag. Direktang pumasok sa aking banal na mundo sa cloud. Nakatingin ang mga nakaligtas sa loob ng gusali. Sa labas, patuloy na tumataas ang nakakatakot na bundok ng laman. Nadama nila ang kamatayan at takot na walang pag-asa. Bakit magpanik? Nagpadala ako ng isang malakas na sigaw sa buong screen. Nakatakot ito sa lahat. Diretso akong lumipad papunta sa Jianglutan. Sa tuktok ng pinakamataas na gusali, sa tuktok ng Lightning Road. Tumingala sa ibaba sa halimaw na may 2 milyong ngipin at pangil. Ang mga kakaibang kapangyarihan sa aking katawan ay naitulak ko sa hangganan ng 200%. Nais mo ang aking lungsod. Ihandog mo ang iyong buhay. Nakabuka ang aking mga braso. Sumisigaw ako sa langit. Ang magnetic field ng buong demonyong lungsod ay ganap na nagalit sa sandaling ito. Kasama ang mga ilang abandonadong gusali sa paligid. Sentro ng gusaling konkreto at bakal. Nagsimula nang magbuhos ang mga pader. 10,000 bakal sa konstruksyon ang aking sapilitang inalis. Sa hangin, naging mga itim na halimaw ng bakal. Daan-daang bakal ang nag-ugnay-ugnay sa teritoryo ng Jianglu. Sa pinakabuhay na bahagi nito. Sa isang malakas na tunog ng pagyanig, isang mataas na 100 metro, 10 metro ang kapal, na nakapaligid sa buong pang-financial na lugar ng Ganglu Beach. Ang itim na bakal na higanting pader ay tumayo. Ito ang aking bakal na Great Wall. Bumuga ang tor ng machine gun. Nakatayo ako sa tuktok ng bakal na Great Wall na 100 metro, at nagbigay ng huling utos sa milyong bangkay sa ibaba. Sa 100 metro na bakal na Great Wall, daang-daang automatic na mabigat na machine gun. Sabay na sumabog ang mga nakakasilaw na apoy mula sa tor. Nang humaling na mga bala na may kasamang apoy ang bumagsak. Sa unahan ng hukbo ng mga bangkay, naghawan sila ng mga itim na bangkay at laman na parang mga hukay. Ngunit sobra na ang bilang ng mga zombie. 200,000, isang bilang na sapat upang magdulot ng matinding takot sa malalim na dagat na walang katapusan. Sila'y naglalakad sa mga pira-pirasong katawan ng kanilang mga kasama. Tulad ng isang walang pagod na itim na tsunami. Paulit-ulit na sumasalpok sa bakal na pader. Na umaabot ng 100 metro. At may kapal na 0 metro na pader na bakal. Sa ilalim ng nakakatakot na enerhiya ng 1 milyong tonelada, ay nagbigay ng mga malalalim na ungol. Nagbibigay babala na ang pader ng Zone 2 ay umabot na sa kritikal na bigat. Babala, natagpuan ang mataas na panganib na mutasyon na malapit na. Ang tunog ng alarma mula sa pangunahing kontrol ng gusali ay dumating. Ang komunikador ay labis na nagpapasakit sa aking eardrum. Nakatayo ako sa tuktok ng pader. Ang aking mga pupil ay biglang sumikip. Nakita ko ang nakaupo sa trono ng mga bangkay, ang tagapagsalita ng isip. Bigla itong naglabas ng isang napakabigat na sigaw. Agad na sumunod. Sa likod ng hukay ng bangkay, lumabas ang libu-libong malalaking, makapal na katawan. Ang mga ito ay naglalabas ng malabong berdeng ningas mula sa kanilang mga tiyan. Nakaayos silang nakataas ang ulo. Humahagi sila ng makapal na laso na kulay sa matibay na pader ng bakal. Ang matapang na asido ay bumabagsak sa mga steel plate na may proteksyon. Nagsisilab ang nakakalangot na puting uso. Kahit na pinipilit kong i-compress ang bakal gamit ang aking kapangyarihan. Sa ilalim ng nakakatakot na pagkasira nito, nagsimula ng maging kapansin-pansin. Ang bilis ng pagnipis ng mga pader. Ilang malalaking bitak ay kumakalat. Sa dingding na parang sapot ng gagamba. Ang mga nakaligtas sa Great Wall. Ang mga gwardiya ay nagbigay ng sigaw ng kawalang pag-asa.
Kapag nabasag ang depensa, ang nasa likod ay ilang libong tao na walang armas. Ang mga sibilyan ay biglang magiging halimaw sa isang iglap. Hindi na natin pwedeng ipagpaliban pa. Sa isang matalim na tingin, ang intelihensya ng mga may kapangyarihan ay halos kasing taas ng mga pinuno ng tao. Kung papayagan siyang magpatuloy sa pamumuno sa hukbong halimaw na ito, kahit gaano pa kalakas ang aking kapangyarihan, mapapagod din ako ng buhay. Para maaresto ang krimen, kailangang unahin ang pinuno. Lumipad ako pabalik sa helipad sa ika-isa-isa-0 palapag. Parang may naramdaman si Suksya-Oksiao. Namumula ang kanyang mga mata. Hawak-hawak ang itim na baluti, nagawa sa mataas na polymer at titanium alloy. Tahimik siyang lumapit sa akin. Senior, sabi niya habang kinakagat ang kanyang labi. Nagmumula ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinipigilan ang sarili na hindi malaglag. Sanay siyang ikabit ang aking baluti. Maingat ang kanyang galaw. Natatakot ako kaya tumingin ako sa kanya. Hindi ako natatakot basta't nandyan ka. Hindi ako matatakot. Itinaas ni Suksya-Oksiao ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Pero kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Ano ang dapat mong balikan? Mahigpit siyang humawak sa aking baluti. Ang boses niya ay nanginginig ngunit matatag. Ipinangako mo sa akin. Kapag natapos na ang laban na ito, kakain tayo ng hapunan ng magkasama. Nagluto ako ng iyong paboritong sweet and sour na ribs ngayon. Naramdaman ko ang init sa aking puso. Hinawakan ko siya ng mahigpit sa aking mga bisig. Nag-iwan ako ng malalim na halik sa kanyang noo, nangangako ako. Pinasok ko siya. Lumiko ako at naglakad patungo sa gilid ng landing strip. Ang malakas na hangin ay humahampas sa aking tactical cloak, umuugong. Humigop ako ng malalim na hangin. Ang kapangyarihan sa aking katawan ay walang pag-aalinlangan na nagwawala, umiikot. Gagamitin ko ang pinakamataas na dalawang Twin Tower bilang suporta. At aalisin ang lahat ng mga steel reinforcement sa loob. Upang makabuo sa hangin ang dalawang mahahabang daang metro na giant electromagnetic track. Ang asul na high voltage RC ay naglalakbay ng mabangis. At nag-ugnay sa pagitan ng dalawang track na naglalabas ng nakakabinging pagsabog. Tumalon ako ng buong lakas. Pumasok sa pinakailalim ng dalawang electromagnetic track. Agad akong napalibutan ng malakas na magnetic field. Mga tagapangalaga ng isipan, maghanda na sa parusa ng Diyos. Sumigaw ako ng may galit sa langit. Pinindot ko ang aking mga kamay pababa. Ang tunog ng pagsabog na yumanig sa mga ulap ay umabot sa himpapawid ng demonyong lungsod. Sa nakakatakot na bilis ng electromagnetic track, pumalo ako sa limitasyon ng 3 beses na bilis ng tunog. Naging isang nakakasilaw na asul na meteor, na humati sa madilim na langit na tinakpan ng usok. Tuwid na tumama sa bundok ng mga bangkay, na binuo ng mga libu-libong zombie ilang kilometro ang layo. Itinaas ng utak na nilalang ang napakalaking ulo nito. At sa unang pagkakataon, nagpakita ng takot. Ito ay sumigaw ng labis na pagkabaliw. Sinubukan kong ipunin ang mga mataas na antas na mga pagbabago sa paligid upang harangan ako. Ngunit huli na. Parang ako isang tunay na meteor mula sa labas ng mundo, na may daladalang kapangyarihang kayang magwasak, na bumagsak ng malakas sa harap ng trono ng isip ng mga pinuno. Ang nakakatakot na alon ng pagsabog ay nakasentro sa akin. At mabilis na kumakalat sa pabilog na paraan. Sa loob ng 100 metro, libu-libong mga zombie. Kasama ang nakakadiring bahay na iyon. Sa sandaling tumama ang shockwave. Diretsong napasabog sa hangin ang dugo at mga piraso ng laman. Naupo ako sa gitna ng crater ng meteor. Dahan-dahang tumayo. Ganap nang nalinis ang paligid ng matinding init. Bagamat na itaboy ang mga tagapagbantay ng kulungan. Hindi pa rin sila namatay. Bigla namang tumuwid ang malaki niyang ulo at namumukol ang mga ugat. Isang makikita sa mata na substansyal na espiritu. Malakas na pumutok ito sa aking utak. Ako'y napasigaw. Biglang pumatak ang dugo mula sa aking mga mata. Ilong, tainga at sulok ng bibig ay nagsusuka ng dugo. Naging pula ang aking paningin. Hindi makontrol na nanginginig ang aking katawan. Gusto mong kontrolin ako. Gawin mong pangarap ang iyong tag-init at taglagas. Pinipigilan kong durugin ang aking mga pang-ibabang pangil. Ang matinding sakit ay pansamantala akong nagbigay liwanag. Pinagdaraanan ko ang mental na presyon na kayang magdulot ng pagkamatay ng utak. Piniga ko ang huling piraso ng magnetikong lakas sa aking katawan. Siklab ng maraming magnetikong talim. Sa loob ng 100 metro, lahat ng mga bakal na poste ng ilaw mula sa mga inabandunang sasakyan. Pati na ang mga bakal sa ilalim ng lupa. Sa mga tubo ay pinilit na napunit. 900 milyong piraso ng metal. Sa hangin ay naging isang mabangis na umiikot na bagyo ng metal, na mahigpit na nakabalot sa akin at sa mga nag-iisip. Anumang mga mutant na nagtatangkang lumapit para tumulong. Basta isang hakbang lang papasok sa bagyo. Bigla kang matutulak sa karne. Ako'y dumudugo sa 7 butas. Dala ang mabigat na hakbang. Isang hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang. Sa harap ng taong may matinding mental na epekto. Matatag kong nilakad papunta sa kanya. Sa kabila ng takot na nasa kanyang mata, dahan-dahan kong iniunat ang aking kanang kamay na tinabla ng dugo. Hawak ko ang kanyang malaking ulo. Tapos na ang laro. Malamig kong binitiwan ang 5 salita. Bigla kong piniga ang aking mga daliri. Nawala ang ganap na kontrol ng may utak. Ang orihinal na matatag na pormasyon ng milyong patay na katawan. Agad na naging isang bunto ng buhangin. Ang kanilang likas na pagnanasa sa dugo ay muling nanalo. At nagsimula silang maglaban-laban ng walang habas. Ang presyon sa bakal na pader ay biglang humina. Ang mga gwardiya ay sumabog sa malalakas na sigaw ng kasiyahan. Nawala ang krisis. Nakatapak ako sa isang sirang lumulutang na bakal. Punong-puno ng dugo. Nangangatog na bumalik ako sa landing pad sa ika-isa-isa-0 palapag. Hindi na talaga ako makakaya. Naupo sa isang tuhod sa lupa. Si Senior Suksya-Oksiao ay sumugod na umiiyak.
Hindi alintana ang dugo at utak na nasa akin. Mahigpit na niyayakap ako. Bumalik na ako. Ngumingiti ako ng mahina. Nawawala ang paningin. Ganap na nawalan ng malay. Ang oras ang pinakamainam na gamot para sa paghilom ng sugat ng katapusan ng mundo. 3 taon pagkatapos. Ang Jayang Lutang ay nakaranas ng isang mahabang panahon ng matagal ng kapayapaan. Sa ilalim ng aking ganap na kapangyarihan. At ng mahigpit na pamamahala ni Suxiao. Dito ay naging isang super fort na maihalos. 100,000 na populasyon. Punong-puno ang mataas na bukirin ng gintong trigo. Ang linya ng pabrika ng armas ay tuloy-tuloy araw at gabi. Kasabay ng kamatayan ng mga may brain domain at mass production ng serum. Ang mga zombie sa paligid ng Magic City ay halos na alis na. Sa umaga ng araw na ito, nakatayo ako sa harap ng salamin sa ika-isa-isa-0 palapag. May hawak na isang tasa ng kape na inihaw ko ng mano-mano. Ang ulap na bumabalot sa lungsod ng demonyo ay, matapos ang 3 taon ay tuluyan ng nawala. Isang piraso ng matagal nang nawalang nakakasilaw na gintong sikat ng araw ang tumagos sa mga ulap. Nahulog ito sa kumikislap na ibabaw ng Huangpu River. Bigla, isang napakalakas at malalim na tunog ng busina ang umabot mula sa bibig ng Huangpu River. Sinira nito ang katahimikan ng umaga. Ang kamay kong may hawak na kape ay bahagyang huminto. Luminga. Nakita ang dulo ng puwit. Isang malaking flotilya na binubuo ng 2 missile destroyer at ilang mabibigat na landing ship. Ay mabilis na pumapasok sa urbanong lugar ng demonyo. At sa pinakamataas na mast, isang maliwanag na pulang bandila ang nanginginig sa hangin. Ipinapakita na ang makina ng bansa ay hindi pa namatay. Sa mga kalye at eskinita ng Jayang Lutan, dami ng mga nakaligtas ang nakatingin sa bandila. Una, isang katahimikan na parang kamatayan. Pagkatapos ay sumabog ang mga sigaw, na puno ng pighati at malalakas na hiyaw ng kasiyahan. Nagtakbuhan ang mga tao sa kalye at nagyakapan, na may mga luha sa kanilang mga mata. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating ang barko sa pantalan. Nakasuot ako ng malinis na itim na coat. Kasama si Suxiao at Fiu, nakatayo sa harapan ng Jayang Lutan Plaza. Isang matandang general na may puting buhok ay matatag na binaba mula sa bangka, sinasaklawan ng mga sundalong armado. Tinitingnan niya ang paligid. Kahit na magulo, puno pa rin ito ng buhay. Maayos na kaayusan ng Jayang Lu Beach. Muli kong itinataas ang aking tingin sa mataas na ulap, na pinoprotektahan ng bakal na pader sa ulap. Agad na namula ang aking mga mata. Lumapit sa akin ang matandang general. Walang anumang palamuti ng kapangyarihan, kundi tumayo ng tuwid, at may labis na paggalang na nagbigay ng tamang salute sa akin. Humigop ako ng malalim, at nagbigay ng hindi gaanong standard na salute. Kung ang makina ng estado ay muling umandar, natapos na ang aking misyon. Kumuha ako ng isang pilak na kahon ng code mula sa aking bulsa, at inyabot ito. Nandito ang pinakamataas na susi ng kontrol, para sa Jayang Lutan Building, at ang lahat ng pangunahing datos tungkol sa serum at evolusyon ng Jin ng ika-9 na institusyon. Ang matandang general ay nagulat na tumingin sa akin, si Luyuan. Ano ang ibig mong sabihin? Iniligtas mo ang lungsod na ito. Nakapagpasya na ang itaas. Formal ka ng itatalaga. Bilang unang punong tagapagpaganap ng espesyal na rehiyon ng Magic City, mayroon kang ganap na otonomiya. Sa mundong ito ng wakas, ito ay hindi lamang isang mataas na karangalan, kundi isang napakataas na kapangyarihan. Ngunit ako'y ngumingiti at umiling. General, hindi ako bagay sa pagiging opisyal. Masyado akong mainitin ang ulo. Masyado akong may pagnanasa sa pagpatay. Tumingin ako sa nagniningning na araw sa langit. Ang tono ay hindi kailanman naging ganito kaluwag. Gusto ko lang maging isang di namatay na ilaw. Sa pinakamadilim na oras ng sangkatauhan. Ngayon ay umaga na. Dapat ko nang ipasa ang liwanag sa araw. 3 araw ang lumipas, inalis ko ang aking itim na baluti na simbolo ng walang talo at pagpatay. Nagsuot ng isang karaniwang casual jacket. Sa underground parking ng Jayang Lutai, nakatigil ang isang sasakyan na binago ko gamit ang aking kapangyarihan, na may all-terrain magnetic levitation. Nakakayahan ng isang heavy-duty off-road V. Si Suxiao ay nakasuot ng floral na damit at nakaupo sa passenger seat, na masiglang nagplano ng ruta. Senior, saan tayo pupunta sa unang destinasyon? Narinig ko na ang mga mutant na halaman sa Suzhou at Hangzhou ay magaganda. Tara, tingnan natin. I start ko na ang sasakyan. Ang makina ay umuugong ng mababa. Sige, susunod ako sa iyo. Nangako akong dadalhin kita, para makita mo ang lugar na ito. Muling pagtatanim ng mga pananim sa lupa. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Puno ng pagmamahal ang aking mga mata. Tahimik na umalis ang van mula sa pintuan ng Jayang Lu. Hindi ko ginising ang sinuman. Wala ring naganap na anumang seremonya ng pamamaalam. Nang umakyat ang sasakyan sa tulay, biglang naisip ni Suxiao ang isang bagay. Lumiko sa likod ng van. O nga pala, senpai. Nasaan si At Fiu? Di ba't sinabi niyang sasama siya sa atin? Nang marinig ko iyon, hindi ko napigilang ngumiti. Isang kamay sa manibela. Ang isa namang kamay ay kumuha ng sulat na may sunog na sulok mula sa bulsa ng jacket. Ibigay kay Suxiao. Paano naman makakatagal ang babaeng iyon na makasama sa amin dalawa sa isang sasakyan bilang isang ilaw? Nang may curiosity, kinuha ni Suxiao ang liham. Nakasulat dito gamit ang lipstick. Malakas at mapagmataas ang estilo ng pagsusulat. Tiningnan ni Suxiao. Hindi mapigilan, natawa siya ng malakas. Maingat na binuklat ang liham na iyon. Ipinasok ito sa bulsa ng maingat. Ganun pa rin si Sister Heyu, astig pa rin. Nakahilig si Suxiao sa upuan. Tinitingnan ang palabas sa bintana na ang landscape ay pabilis ng pabilis. Nagniningning ang mata niya. Sabi niya, magiging isang babae bang general siya balang araw. Sino ang nakakaalam?
Pinasok ko ang accelerator. Ang off-road na sasakyan ay umuungal na parang halimaw. Habang mabilis na tumatakbo patungo sa abot-tanaw. Ngunit tiyak na, ang mga bagong sundalo na ito na kanyang sinanay. Sa mga susunod na araw ay tiyak na, mamumuhay sa matinding hirap. Aking sinulyap ang salamin sa likod. Sa salamin ng kotse, ang singsuo ay umaabot sa isa-isa zero na palapag. Na tinatawag kong Diyos ng ulap na matayog na gusali. Na kumikislap sa ilalim ng araw. Sa malayo, makikita pa ang isang mainit na pulang anino sa helipad, na masiglang nag-aapoy sa pagsikat ng araw. At sa gitnang plaza ng Jianglu Beach. Ang mga nakaligtas ay kusang nagbubuhos ng pundasyon. Isang itim na estatwang bakal na umaabot sa ilang metro ang taas. Ang may-ari ng estatwa ay nakasuot ng tactical na coat. Isang kamay ang nakataas. Pinalilibutan ng maraming matatalas na espada. Parang isang Diyos na bumaba sa lupa. Ibinaba ang tingin. Ang sasakyan ay naging isang pilak na sinag ng liwanag. Pumunta patungo sa isang abot-tanaw na puno ng pag-asa. Maaaring natapos na ang aking kwento. Ngunit basta't may metal pa sa lupa. Ang alamat ng Diyos ng magnetic field ay hindi kailanman mawawala.